Oo, ito ang pinakamabilis na paraan para makaipon ng merito sa militar. Siyempre, hindi lahat ay kayang gawin ito. Nangangailangan ito ng sapat na personal na lakas. At ang iyong kakayahan ay nasubak sa pamamagitan ng pagtatasa, at sa susunod na buwan, titingnan ko ng mabuti ang iyong mga kakayahan at aayusin ang mga gawain para sa iyo sa ibang pagkakataon. Ang pinakamalaking bentahe ng ating Secret Service ay ang pagkakaiba natin sa mga tropang pang-combat. Hindi tayo maaaring magkaroon ng pangkalahatang deployment at operasyon sa anumang oras ng pagsisiyasat. Naiintindihan ko. Tumango si Tang Wulan. Matapos makinig sa pagpapakilala ni Long Yuzo, sa wakas ay nagkaroon siya ng pangkalahatang pangunawa sa Blood God Legion. Kahit na ang pagkakaroon ng eroplano ng Abyss ay nagpabigat sa kanyang puso, ngunit sa parehong paraan, naramdaman din ni Tang Wulan ang pagkakaroon ng pagkakataon. Nang lumaban kay Naban at nilalamon ang enerhiya nito gamit ang Golden Dragon Spear, malinaw niyang naramdaman na ang dalisay na enerhiya ay nakatulong sa kanyang dugo. Sa ganitong paraan, bagamat ang mga nilalang sa eroplanong Kalaliman ay puno ng pagkawasak at pagkawasak, ang kanilang enerhiya ay napakadalisay. Matapos ma-extract ng Golden Dragon Spear, maaari na silang magamit para sa kanilang sarili. Sa normal na mga pangyayari, imposible para sa kanya na tulungan ang kanyang paglilinang sa pamamagitan ng paglamon sa sigla ng ibang mga nilalang gamit ang Golden Dragon Spear. Ito ay imposible para sa mga tao, ang mga kaluluwang hayop ay wala na ngayon, at natural na ito ay mas imposible. Ngunit sa harap ng ganitong uri ng abyssal na nilalang na puno ng pagkawasak at gusto pang wasakin ang buong mundo ng tao, walang ganoong bawal si Tang Wulan. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga nilalang sa kailaliman, magagamit niya ang kanyang ginintoang Dragon Spear upang lunukan ang enerhiya nito at isama sa kanyang sarili, na may maliit na epekto sa paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ito ay lubos na nakakatulong para sa pagpapabuti ng kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Maaari pa itong magamit sa mundo. Kung ikukumpara kay Bao, saan ako makakahanap ng napakagandang bagay? Sa makatuwid, habang naglilingkod bilang isang sundalo sa Blood God Legion, bagamat mas malaki ang panganib, mas malaki rin ang mga pagkakataon. Mula sa pananaw ng pag-iipon ng pera, kung ikaw ay nakikipaglaban dito sa loob ng mahabang panahon upang sumipsip ng biological na enerhiya ng kalaliman upang mapunan ang iyong sarili, maaaring hindi mo kailangang kunin ang mga kayamanan ng Golden Dragon King pagkatapos masira ang selyo ng Golden Dragon King. Sa opinyon ni Tang Wulan, ang sitwasyong ito ay napakabihirang. Sa tuwing ipo-promote niya ang kanyang sarili, kailangan niyang makipagsapalaran. Kung mas mapupunta ang selyo ng Golden Dragon King sa likod, mas malaki ang panganib. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kanyang kakaharapin matapos na lumampas sa 9 na antas. Pagkatapos lamang subukan ang ika-10 layer breakthrough, maaari ko talagang maramdaman ang panganib ng selyo ng Golden Dragon King sa likod. Si Old Tang ay natutulog sa lahat ng oras. Bagamat halos handa na siyang makapasok sa ika-10 palapag, mayroon siyang Kirong Tang Tianju na kinain niya noon bilang tulong, ngunit mayroon pa ring pag-aalala si Tang Wulan sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ito ay malamang na ang kapangyarihan ng dugo na na-promote sa ibang antas. Katulad nito, inaabangan din niya ito, kung makakamit niya ang kanyang layunin sa pamamagitan ng paglunok ng biological energy ng kalaliman, walang alinlangan na magiging mahusay ito. Nakahanap talaga si Amorous Daoluo ng magandang lugar para sa kanyang sarili. Hindi lang unti-unti siyang nakahingi ng tulong mula sa militar dito, ngunit kasabay nito, patuloy niyang napabuti ang sarili niya rito. Ang 18 Golden Dragon King Sales ay nakatulong sa kanya na makamit ang mga resulta ngayon, ngunit ang parehong ay palaging tulad ng isang matalim na kutsilyo na nakasabit sa itaas ng ulo. Ngunit kung isang araw, maaabsorb ko ang lahat ng enerhiya ng Golden Dragon King mula sa 18 layer seal. Ano kaya ito? Ang pagkakaroon ng Abyss Plane ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng ganoong pagkakataon. Isang makapangyarihang eroplano na maaaring gumawa ng lahat ng 4 na pangunahing organisasyon ng Daoluo Continent upang mapatalsik sa halaga ng matinding pinsala, ang mga nilalang sa kailaliman ay malamang na hindi na mabilang. Lakas, ang pinakakailangan ko ngayon ay lakas. Ano ang iniisip mo? Biglang tanong ni Long Yuzo. Noon lang nagising si Tang Wulan, wala lang, iniisip lang kung paano lalabanan ang mga nilalang sa kailaliman sa lalong madaling panahon. Mataimtim na sinabi ni Long Yuzo, ang iyong lakas ay talagang napakahusay, ngunit ang dapat kong ipaalala sa iyo ay, kahit anong oras, huwag maging mayabang. Ang mga nilalang na abyssal ay mas nakakatakot kaysa sa iyong iniisip, at ang aktwal na labanan ay iba sa pantasya. Dahil wala kang pagkakataong mabuhay muli, maunawaan. Oo. Tumango si Tang Wulan. Bahagyang umaambon ang mukha ni Long Yuzo, at sinabing, susunod, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kasalukuyang kilalang sitwasyon ng Abyss Plane, ang pangkalahatang sitwasyon ng iba't ibang abyssal creature sa Abyss Plane. Si Long Yuzo ay isang mahusay na tagapagturo. Sinabi niya kay Tang Wulan ng maingat, at si Tang Wulan ay nakinig ng mabuti. Anumang mga katanungan sa gitna ay itatanong kaagad, at isa-isang sasagutin siya ni Long Yuzo. Sa malalim na pag-unawa sa Abyss Plane, mas naramdaman ni Tang Wulan ang kadakilaan ng Blood God Legion.
Ayon sa paglalarawan ni Long Yuzo, wala pang kalahati ng mga sundalo ng Blood God Legion na naglingkod dito ang tunay na makakakumpleto ng 10 taong panahon ng paglilingkod at umalis dito. Sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ng tao at ang dumaraming karanasan sa pakikipaglaban sa eroplanong kalaliman, hindi pa rin maiiwasan ang mga casualty. Ang biglaang pagbagsak ng Shrek Academy ay isa ring malaking dagok sa Blood God Legion. Ang Tang Sect at Shrek Academy ay parehong nagpadala ng maraming sariwang dugo sa Blood God Legion. Kung ang reserbang puwersa ay nawala, ang hinaharap na Blood God Legion ay nasa panganib na bumaba, at mahirap sabihin kung ang Abyss Plane ay maaaring patuloy na mapanatili. Bagamat ang Temple of the Gods of War at ang Spirit Spreading Pagoda ay maaari pa ring magpatuloy sa pagdadala ng mga bagong dating, ang konsentrasyon ng pinagmulan ay nangangahulugan na ang Blood God Legion ay malamang na unti-unting kontrolado ng isa sa dalawa. Talagang hindi ito ang gustong makita ng mga nakatataas na pinuno ng Blood God Legion. Dahil ang layunin ng Blood God Legion ay protektahan ang Daoluo Continent, hindi para maging sandata ng anumang partido. Kasabay nito, nalaman din ni Tang Wulan na ang iba't ibang kagamitan ng Blood God Legion ay halos ang pinakamatibay na pag-iral sa mga kagamitan na kasalukuyang magagamit ng mga tao. Kung gusto mong sumali sa Blood God Legion, kailangan mo munang itaas ang iyong cultivation level sa ika-4 na ring. Ang 4th Ring Soul Sect ay ang hadlang sa pagpasok para sa Blood God Legion, lalo pa sa hukbo, kahit na ang pinaka-demanding. Imposibleng magkaroon ng ganoong requirement ang sekta ng sekta. At hindi ito maaaring maging isang purong Soul Master, dapat ito ay isang Soul Master. Sa pakikipaglaban sa mga abyssal na nilalang, maraming beses na ang mga sandata ay pantulong lamang. Kung ang sariling lakas ay hindi sapat, imposibleng mapanatili ang patuloy na pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban sa mahabang panahon sa talampas at sa nyebe at yelo ay isang mahusay na pagsubok para sa lakas at espiritual na kalooban ng mga mandirigma. Kaya naman, bagamat wala pang kalahati ng mga tao ang maaaring magretiro ng maayos dito, sa katunayan, maraming mga tao ang maagang naalis dahil hindi sila kayang suportahan ng pag-iisip. Ang pag-aalis ay hindi katulad ng pagre-retiro. Ang mga retiradong opisyal ng Blood God Legion ay talagang ang mga nangungunang talento na ang mga pangunahing rehiyon ng militar ay minamadali, at ang mga natanggal ay hindi kwalipikadong sabihin na sila ay nagsilbi sa Blood God Legion. 10 taon na ang naging mahabang panahon sa buhay. Maraming tao sa malalaking pamilya ang makakahanap ng mga paraan upang magpadala ng mga natatanging talento ng pamilya sa Blood God Legion, na may isang layunin lamang, na gamitin ang 10 taon na ito upang patalasin ang mga ito. Kung matatapos ang 10 taong ito ng paglilingkod, kung gayon, sa hinaharap, ito ay malamang na maging haligi ng pamilya. Sa kasalukuyan sa Federal Army, kabilang sa mga pinuno ng militar, maging mga lawin man o kalapati, lahat ay umalis sa Blood God Legion. Kahit na ang commander ng militar ng Federation ay hindi nagsilbi sa Blood God Legion, ang kanyang anak ay nasa Blood God Legion. Sa makatuwid, kahit na hindi niya ito sinabi ng diretsyo, narinig din ni Tang Wulan ang kahulugan sa mga salita ni Long Yuzo na ang Blood God Legion ay ang duyan ng mataas na antas ng militar. Siyempre, ang saligan ay upang makabalik ng buhay. 10 taon. Mapait nang umiti si Tang Wulan sa kanyang puso, ipinadala ni Amorous Daoluo ang kanyang sarili dito, natatakot ako para lang magkaroon siya ng sapat na ulan dito. Anong taas ang maaari niyang maabot sa loob ng 10 taon? Naikuyom ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, at lihim na nagtakda ng mga layunin para sa kanyang sarili. Sa loob ng 10 taon, anuman ang mangyari, kailangan niyang maghanap ng mga paraan upang maging punong opisyal ng partido. Kasabay nito, ang personal na lakas ay dapat ding itaas sa antas ng titulo Daoluo sa loob ng 10 taon na ito. Sa susunod na linggo, sinundan ni Tang Wulan si Long Yuzo upang matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa Abyss. Napakaraming bagay na dapat malaman tungkol sa mga karera na kinasasangkutan ng isa pang eroplano. Halimbawa, ang pag-uuri ng lahi na ito, talento ng lahi, at mga katangian ng labanan. Pati na rin ang iba't ibang mga punto sa pagpapatakbo ng channel, ang bawat punto ay napakahalaga. Ngunit para kay Tang Wulan, ang ganitong uri ng espesyal na pagsasanay ay tiyak na maituturing na madali, pag-aaral lamang ng kaalaman, sa kanyang memorya at kakayahang umunawa, mabilis siyang natuto. Nagulat si Long Yuzo nang makitang ang taong ito ay hindi lamang malakas sa pakikipaglaban, kundi maganda rin. Napakalinis din ng ulo niya. Palagi niyang naaalala ang mga bagay na sinasabi niya sa unang pagkakataon, at nakakakuha siya ng mga hinuha mula sa iba pang mga bagay, at maaari rin niyang ilabas ang ilang bagay na hindi niya naisip. Para sa ilan sa mga nakaraang tanong, kahit siya ay kailangang humingi ng payo sa kanyang ama bago siya makapagbigay ng tamang sagot. After a week, naging magkakilala ang dalawa. Kasabay nito, mayroon ding mas detalyadong pag-unawa si Tang Wulan sa kasalukuyang sitwasyon ng Blood God Legion. Ang Blood God Legion ay sinasabing isang legion, ngunit sa katunayan mayroon lamang itong 2 dibisyon. Ang isang Panginoon ng Dugo ay pinangalanan bilang isang Panginoon ng Dugo, na kumukuha ng dugo upang lumaban hanggang sa wakas at nanunumpa na mamatay. Ang Panginoon ng Dugo ay pangunahing responsable para sa direktang pakikipaglaban sa labanan sa mga nilalang na abyssal. Ang guro ng paghahati ng dugo ay si Shu Wei Tao.
Ang iba pang dibisyon ay ang banal na dibisyon, ang banal na dibisyon ay ang espesyal na dibisyon, kabilang ang Mecha Combat Group, gayon din ang pangkat na dalubhasa sa pagkontrol ng mabibigat na sandata para sa depensa, pati na rin ang iba't ibang uri ng pantulong ng mga sandata sa labanan. Bagaman ang buong Corps ay may 2 dibisyon lamang, ang bawat dibisyon ay may 5 regiment, na maaaring ituring na mga independenteng dibisyon. Bagamat kakaunti lang ang nakita ni Tang Wulan, sa katunayan, ang buong Blood God Legion ay nagdagdag, kasama ang mga tauhan ng labanan at mga tauhan ng logistic, ang kabuuang bilang ay aabot sa 25,000. Walang kasing daming tao sa karaniwang legion, ngunit lahat sila ay elite ng elite. Karaniwan, ang isang malaking hukbo tulad ng Northern Army ay may hindi bababa sa 3 hukbo, mga 100,000. Ang Blood God Legion ay maaaring bumuo ng isang regiment na may higit sa 25,000 katao, na nagpapakita ng kahalagahan nito at aktwal na kakayahan sa labanan. Buong pagmamalaking sinabi ni Long Yuzo kay Tang Wulan na kung mabunot ang Blood God Legion, tiyak na aabuso niya ang alinmang legion sa Federation. Ang malupit na kapaligiran at ganap na aktwal na labanan ay nagmukhang isang Diyos ng dugo ang legion na ito, na may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang espesyal na serbisyo kung saan matatagpuan si Tang Wulan ay nasa ilalim ng pari, ngunit ito ay wala sa saklaw ng 5 regiment ng pari, at direkta sa ilalim ng utos ng punong tanggapan. Makipagtulungan sa Legion Laboratory. Kadalasan ay nagsasagawa ng mga gawain na hindi kayang kumpletuhin ng mga tropang panlaban. Sa relatibong pagsasalita, mas malaki ang panganib. Sa makatuwid, ang mga maaaring pumasok sa lihim na serbisyo ay kahit na ang mga piling tao ng mga piling tao. Sa pangkalahatan, alam mo na ang kaalaman tungkol sa Abyssal Clan. Sa susunod, mararanasan mo ito sa aktwal na labanan. Sa susunod na espesyal na pagsasanay, dadalhin kita upang makita ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga tropang panlaban, kailangan mong magsama-sama sa lalong madaling panahon, bagaman kami ay mga tauhan ng lihim na serbisyo, ngunit balang araw ay papasok ka rin sa mga tropang panlaban, at maging pamilyar sa mga paraan ng pakikipaglaban ng mga tropa sa hinaharap, na makakatulong sa iyo na mapabuti ang mga pamamaraan ng labanan sa hinaharap ng mga tropa. Sabi ni Long Yuzo kay Tang Wulan. Okay. Saka kailan tayo pupunta? Sabik na tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Long Yuzo, bukas. Siya nga pala, paano inihanda ang iyong forging room? Huwag mo akong pababayaan, inialay ko ang lahat ng kayamanan ko sa iyo. Sabi nga sa kasabihan, hindi umaalis sa kamay ang kamao at hindi umaalis sa bibig ang bibig. Bilang isang huwad, walang alinlangan na malaking kawalan kung hindi siya makapagsanay dahil sa pagsali sa hukbo. Gayunpaman, dito, hindi madaling makahanap ng isang forging room. Ang Blood God Legion ay nasa kailaliman ng walang katapusang hanay ng kabundukan, at lahat ng mga supply dito ay napakakaunting. Mayroon lamang 3 forging rooms sa Legion, na lahat ay ginagamit ng mga dalubhasang forging division, pangunahing responsable para sa pagpapanatili ng mecha at iba pang mga gawain. Si Tang Wulan ay may mas mataas na mga kinakailangan para sa forging room, halimbawa, kailangan niya ng pinakamahusay na forging table, iba't ibang kagamitang pantulong, at nagdala siya ng maraming bihirang mga metal. May sapat na espasyo din para makapag-display siya. Walang alinlangan, halatang hindi niya magagawa ito sa Blood God Legion, na hindi nagkakamali, at ang pinakapamilyar na makakatulong sa kanya ay ang nasa harapan niya. Si Long Yuzo ay bukas palad na inilabas ang kanyang mga merito, kasama ang kanyang mga koneksyon sa Legion, tinulungan si Tang Wulan na itayo ang forging room na ito, ngunit ang kanyang kahilingan ay hindi na ibalik ni Tang Wulan ang kanyang mga merito nang may interes sa hinaharap. Ngunit kinakailangan na mamuhunan sa mga pagbabahagi ng kanilang sariling, accounting para sa 50% ng mga pagbabahagi. Ibibigay ni Tang Wulan sa kanya ang kalahati ng mga merito na nakuha niya sa pamamagitan ng panday. Paano makakasundo ang kuripot na karakter ni Tang Wulan sa ibang tao? Ngunit noong una siyang dumating, hindi siya pamilyar sa lahat ng bagay dito. Talagang tinulungan siya ni Long Yuzo, at nakikita rin niya na kapag sinabi ni Long Yuzo na siya ay naging shareholder, malinaw na dahil hindi siya perpekto at ayaw sa kanya kaya naman sinabi ko na sa hinaharap, hindi ko ma-appreciate ang halaga pagkatapos makuha ang meritorious service. Ang mabubuting hangarin ay palaging kailangang gantimpalaan, kung hindi, sino ang gagawa ng mabubuting gawa? Bukod dito, sapat na ang mga personal na koneksyon ni Long Yuzo upang matulungan si Tang Wulan na mabilis na buksan ang merkado. Sa kasong ito, sumang-ayon si Tang Wulan. Binigyan din sila ni Long Yuzo ng pangalan para sa kanilang forging studio, na tinawag na Longtang Studio. Sinabi ni Tang Wulan, handa na ang studio. Boss, maaari mo nang simulan ang pag-aalaga sa aming studio. Hanggat ito ay peke, magagawa mo ang lahat, ngunit ang saligan ay ang presyo ay patas at ang mga merito lamang ang nakolekta. Magkano ang tiyak na singil? Ikaw ang kumokontrol dito. Gayunpaman, sisingilan ito ayon sa kahirapan ng pamemiki. Okay. Nakangiting sabi ni Long Yuzo, bago hindi mo kailangang lumaban, hahanap ako ng gagawin mo, at sa wakas ay kikita ka. Okay ka lang ba ngayong hapon? Pagkatapos ay hahanap ako ng trabaho para sa iyo ngayon. Ergo, ang pag-aayos ng mga mecha at armas ay nangangailangan ng iyong sariling mga merito. Magiging mas mura tayo kaysa sa Legion Repair Room sa oras na iyon upang matiyak na ang negosyo ay maunlad.
Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang dibdib, walang problema, kalidad at dami, at bilis. Hindi ako natatakot sa maraming trabaho. Okay, then you go and prepare. At least you forged things, yung mga pinagbago mong fits ay sapat na para makakain ka bago magsalita. Habang nagsasalita, lumabas si Long Yuzo. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, kung gayon kailangan mong maghanap ng mas maraming trabaho, kumakain ako ng marami. Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa at lumabas ng dormitoryo ni Long Yuzo at naghiwalay ng landas. Pupunta na sana si Tang Wulan sa kanyang forging studio para makita at gawin ang huling paghahanda. Pero hinarang siya ng isang tao. Dala ang ranggo ng tenyente koronel sa kanyang mga balikat, ang mga mata ni Jiang Wuyo na nakatingin kay Tang Wulan ay halatang medyo hindi komportable. Napansin na niya na si Tang Wulan ay nasa loob at labas ng dormitoryo ni Long Yuzo nitong mga araw, kahit na tinanong siya ng kanyang kapatid na babae tungkol dito. Ito ay higit sa lahat dahil si Tang Wulan ay nagsasanay ng mga recruit kasama si Long Yuzo. Pero sobrang hindi pa rin siya komportable. Sa Blood God Legion, maraming aristokratikong pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya ay kabilang sa mga ninuno na sumali sa hukbo dito, at ang mga inapo ay pareho. Naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, natural silang bumuo ng isang pamilya. Ang mga aristokratikong pamilyang ito ay may mataas na katayuan sa Blood God Legion. Halimbawa, sa Long family kung saan naroon si Long Yuzo, may daan-daang tao sa Legion. Ang parehong ay totoo para sa Jiang Wuyo at Jiang Qiu's Jiang pamilya, at ang dalawang panig ay mas mahusay. Bata pa lang ay gusto na ni Jiang Wuyo si Long Yuzo, pero hindi ko alam kung dahil sa lagi siyang may sipon noong bata pa siya. Si Long Yuzo ay binyansagang slug. Si Long Yuzo ay hindi nanlamig sa kanya at palaging malamig na nagsasalita. Ngayon na ang lahat ay lumaki na at umabot na sa edad upang magsimula ng isang pamilya, ang puso ni Jiang Wuyo ay bumibigat at bumigat, ngunit si Long Yuzo ay malamig na parang ice hedgehog, at wala talagang pagkakataon na magsimula. Kara-rating lang ni Tang Wulan, ngunit naging sensitibo si Jiang Wuyo na makita na ang ngiti na maaaring hindi niya makita sa loob ng isang taon ay lumitaw ng hindi bababa sa 5 o 6 na beses nang humarap si Long Yuzo kay Tang Wulan. Paanong hindi ka magseselos? Tang Wulan. Sumigaw si Jiang Wuyo sa malalim na boses. Hello, sir. Tumayo si Tang Wulan sa atensyon at nagbigay ng military salute kay Jiang Wuyo. Okay, hindi na kailangang maging magalang. Hindi kita kinakausap bilang isang pinuno, ngunit bilang isang tao. Sabi ni Jiang Wuyo sa malalim na boses. Nag-isip si Tang Wulan gamit ang kanyang mga daliri, alam kung bakit nanggaling ang isang ito, at hindi niya mapigil ang mapangiti, kung gayon, ano ang problema mo? Diretso ang sinabi ni Jiang Wuyo, gusto ko ang ulan at nyebe sa loob ng maraming taon. Gusto kitang hamunin, at magkakasundo tayo. Kung manalo ka, lalayo ako. Kung matatalo ka, kung gayon. Pagkasabi nito, napakamot siya ng ulo at hindi makapagsalita. Naisip ni Tang Wulan na sasabihin niya na kapag natalo siya, lalayuan niya si Long Yuzo. Bulong ni Jiang Wuyo sa kanyang sarili, ang ulan at nyebe ay hindi kalakal, at ito ay tila hindi katanggap-tanggap. Kalimutan mo na ito, gayon paman, sa palagay ko ay nababagabag ka, lumaban tayo. Huwag na tayong magsabi ng iba, gusto kitang bugbugin. Ganun lang ka-simple. Maglakas loob ka ba? Punta tayo sa battle room. Halos matawa si Tang Wulan. Prangka at cute talaga ang lalaking ito. Sir, una po sa lahat, may gusto po akong sabihin sa inyo. May girlfriend po ako. Magkaibigan lang po kami ni Chief Long, not what you think. Pangalawa, sir, kung gusto niyo talaga akong talunin, hindi imposible. Hindi ko na kailangan pang lumaban. What do you think of it? Natigilan si Jiang Wuyo, may girlfriend ka ba? Ngunit sa isang iglap ay naging marahas ang kanyang ekspresyon, anak, ayaw mo bang tumapak sa dalawang bangka? Hindi napigilan ni Tang Wulan ang pag-iyak o pagtawa. Ang hirap talagang kausapin ng lalaking may tumbong. Sige, sir, lalaban ako sa iyo. Gayunpaman, hindi mo maaaring gamitin ang Long Officer bilang isang taya, ngunit hindi ka maaaring maglaro ng basta-basta. Tumaya tayo sa mga merito, paano ito? Makakabilang ka. Nakataas ang kanyang kilay, sinabi ni Jiang Wuyo, mga pagsasamantala sa digmaan. Saan mo nakuha ang iyong mga pagsasamantala upang tumaya sa akin? Sinabi ni Tang Wulan, wala ako nito ngayon ay hindi nangangahulugan na wala na ako nito sa hinaharap. Tingnan mo, ginawaran na ako ng titulo ng pangalawang tenyente mula noon, na nagpapatunay na mayroon akong kahit isang tiyak na potensyal. Kung matalo ako, babayaran kita para sa mga merito sa hinaharap. Saglit na nag-isip si Jiang Wuyo, at sinabing, okay, gagampanan ko ang mga merito ng battle room, at pagkatapos ay tataya ako ng 1,000 merito sa iyo. Huwag kang manggahas. Sinabi ni Tang Wulan, 1,000, mas kaunti, tama ba? Kailangan ng 10,000 tagumpay upang ma-promote mula sa pangalawang tenyente tungo sa tenyente. Paano mabibilang ang 10,000 meritorious deeds? Isang abyssal na nilalang na parang paniki na umaagaw ng 4, isang 10 napakagandang serbisyo. Ang pumatay ng 1,000 ay sapat na. Tulad ng para sa abyssal na nilalang ng Baan, ang isa ay nagkakahalaga ng halos 2,000 fits. Kung ito ay isang coordinated na labanan na may maraming tao,
ang Blood God Legion ay may sariling espesyal na sistema upang maglaan ng mga merito batay sa kanilang mga kontribusyon sa panahon ng labanan. Mababa pa ang 1,000. Kada dating mo lang, at baka wala kang naipon sa loob ng 2 o 3 buwan. Boy, ayaw mo bang mawala kahit ang iyong underwear? Galit na sabi ni Jiang Wuyo. Sa panahon ng pagkain sa araw na iyon, kinain ni Tang Wulan ang kanyang higit sa 3,000 pagsasamantala sa isang hininga, at masakit pa ring isipin ito ngayon. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon. Hindi rin niya gustong i-bully ang tapat na tao. Kumita ng mas kaunting pera. Ang espiritu ng kapangyarihan ni Jiang Wuyo ay nagbabago sa paligid ng ika-6 na ring. Ang parehong kalaban sa ika-6 na ring, ang tanging nagdulot ng problema ni Tang Wulan ay si Long Yu. Sa makatuwid, laban kay Jiang Wuyo, sigurado pa rin siya. Pumunta. Si Jiang Wuyo ay talagang isang aktivista, na humahantong kay Tang Wulan sa tirahan ng Blood God Legion. Ang tinatawag na living area ay isang malaking bahay, na lahat ay konektado. Bilang karagdagan sa hindi pakikipaglaban at mga misyon, ito ay isang lugar para sa mga sundalo ng Blood God Legion upang magsanay, maglibang, at magpahinga. Mayroong iba't ibang mga pasilidad ng aktibidad, syempre, mayroon ding isang silid ng labanan kung saan maaari kang magsanay ng aktwal na labanan. Dahil umaga pa lang, kakaunti lang ang mga tao sa living area, ilang mga shift lang ang nagtra-training o nagre-relax dito. Ang pag-upo sa war room ay nagkakahalaga ng 50 merito kada oras, at lahat ng narito ay dapat ipagpalit sa merito. Ang layunin ay magbigay ng inspirasyon sa mga sundalo na lumaban ng buong tapang. Ini-swipe ni Jiang Wuyo ang metal na pulse eres sa kanyang pulso sa pintuan ng war room, at natural na nabawasan ng 50 ang kanyang mga merito. Si Tang Wulan ay mayroon na ngayong isang metal na pulse eres. Ang bagay na ito ay tinatawag na Blood God Ring na lubhang kapaki-pakinabang. Maaari nitong i-record ang sariling impormasyon ng mandirigma, at sa parehong oras, maaari nitong i-record ang mga merito ng direkta kapag pinapatay ang mga nilalang sa kailaliman, na kung saan ay napakapatas. At sa loob ng buong Blood God Legion, ang lahat ng pagkonsumo ay kailangang kumpletuhin sa Blood God Ring na ito. Ang singsing ng Diyos ng dugo ay konektado din sa pisikal na estado. Kapag nasugatan o nagkasakit, aabisuhan ito ang punong tanggapan sa lalong madaling panahon upang magbigay ng paggamot o tulong. Ang lugar ng war room ay talagang hindi maliit, na may diameter na 100 metro. Sa walang katapusang kabundukan ng yelo at nyebe, medyo mahirap magtayo ng naturang war room. Ang 50 merito para sa isang oras ay isang patas na presyo, at bukod sa iba pang mga bagay, ang pagkonsumo ng enerhiya ng panloob na kalasag lamang ay medyo malaki. Hinubad ni Jiang Wuyo ang kanyang jacket, naglakad sa gilid ng combat room, at binuksan ang panloob na protection na takip. Hinubad din ni Tang Wulan ang kanyang jacket, naging mas maingat ang kanyang mga mata. Kahit anong hatol ang ibigay niya sa kanyang kalaban, hinding-hindi niya mamaliitin ang kanyang kalaban. Ito ay isang ugali na nilinang sa loob ng maraming taon, at ito rin ay isang mahusay na kalidad bilang isang mag-aaral ng Shrek Academy. Nagbago din ang hininga ni Jiang Wuyo. Simple at cute siya noon, pero nang malapit na siyang pumasok sa combat state, ang buong pagkatao niya ay biglang nagmistulang leon na handang sumunggab sa target. Sa isang tame time na pananalita, tiningnan niya si Tang Wulan na may matinding ekspresyon. Handa ka na ba? Sigaw ni Jiang Wuyo kay Tang Wulan. Handa. Si Tang Wulan ay natural na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang kalaban. Tingling bell. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang isang string ng mga kampana mula sa katawan ni Jiang Wuyo, biglang napahiya ang kanyang mukha, at itinaas niya ang kanyang kamay para harangan, paumanhin, kukuha ako ng mensahe. Julio, anong problema? Ako. Nandito ako sa war room, at nakikipag-usap sa isang kapatid. Ano? Sasama ka? Hindi masaya, kaya huwag kang sumama. Okay, little ancestor, hindi kita ma-provoke, pero kailangan mong ilihim. Pagkabitin ng komunikasyon, mukhang walang magawa si Jiang Wuyo, kailangan pumunta si July para mag-away tayo, hindi ko kayang saktan ang babaeng ito, natatakot akong bumalik siya para magreklamo sa akin. Paumanhin, sandali. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na maging medyo nakakatawa, ang lalaking ito ay tila medyo natatakot sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal at nagmamadali si Jiang Qiu. Nang pumasok siya sa battle room at nakitang ang kalaban ni Jiang Wuyo ay si Tang Wulan, nanlaki ang kanyang mga mata, sabi ko, kuya, kaya mo ba? Isang recruit, hinahamon mo ang iba. Oh, nakikita ko, nagseselos ka, tama. May pagkatao ka, paano kung matalo mo pa rin ang gwapong batang lalaki? Si Jiang Wuyo ay prangka nang sabihin ito, ngunit nang sabihin niya ito mula sa kanyang kapatid, na mula ito sa kanya, July, hinaan mo ang iyong boses. Huwag kang mag-alala, mayroon akong sukat. At, pumayag siya sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Sumasang-ayon ka bang makipag-away sa kapatid ko? Bagamat narinig kong sinabi ni Yuzo na napakalakas mo, ang kapatid ko, isang tenyente koronel, ay pinatay. Hindi mo kaya. Ilang taon ka na, ano ang antas ng iyong paglilinang? Ang kapatid ko ay pinatay ni Uncle Shu kilala bilang kahalili ng Future Blood Master. Ang maliit na bibig ni Jiang Qiu ay parang kutsilyo, nagsasalita ng napakabilis.
Sinabi ni Tang Wulan, handang-handa ako, at kailangan kong laging maasa sa aktwal na labanan para umunlad. Galit na sinabi ni Jiang Qiu, naghahanap ka ng pambubugbog sa iyong sarili. Kalimutan mo na, gusto mo, kahit anong gusto mo. Ako ang magiging referee para sa iyo. Habang nagsasalita, nag-walk out siya. Nang madaanan niya si Tang Wulan, isang mahinang boses ang sumunod, ang espiritu ng kapatid ko ay Tyrannosaurus, kailangan mong mag-ingat. Isang napakalakas na espiritu, ang pinakamakapangyarihang pag-iral ng sistema ng kuryente. Tingnan mo. Para makatipid ako ng pera sa araw na iyon, maaari akong ituring na nagbabayad sa iyo, at hindi na ako magkakaroon ng utang sa iyo. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng battle room. 1. Tyrannosaurus. Talagang nabigla si Tang Wulan. Hindi dahil ang kalaban ay isang dragon type na martial soul na pipigilan niya, ngunit dahil ang Tyrannosaurus martial soul ay tila imposibleng umiral sa normal na mga pangyayari. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Qiu, tumingin siya kay Jiang Wuyu nang may paghanga. Martial spirit has mutated to such an extent, nakakatuwa talaga. Pagmamay-ari mismo ni Tang Wulan ang kaluluwa ng Tyrannosaurus, kaya natural niyang alam kung gaano kalakas ang Tyrannosaurus. Kung hindi dahil sa sarili niyang dugo na hindi maiiwasang pipigil sa kanyang mga kalaban, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang Tyrannosaurus Rex Soul Master na nilinang bilang isang six-ring Soul Emperor. Okay, ready ka na ba? Ang boses ni Jiang Qiu ay dumating sa loudspeaker. Handa. Sabay na sabi ni Tang Wulan at Jiang Wuyu. Simulan. Sa malakas na sigaw ni Jiang Qiu, si Jiang Wuyu ay tumuntong sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa at nagpakawala ng nakakabinging dagandong, at ang mga tao ay sumugod patungo sa Tang Wulan na parang bulldozer. Sa proseso ng pagtulak pasulong, mabilis na namamaga ang katawan ni Jiang Wuyu. Lalo na ang pangitaas na katawan, nakahakbang lang ng ilang hakbang, lumampas na sa 7 metro ang taas ng buong tao, halos parang hayop na ang hugis ng tao. Ang balat ng kanyang itaas na katawan ay pawang bakal itim, ang makapal na kaliskis ay nakatikip sa kanyang katawan na parang metal ore, at ang kanyang mga mata ay naging pula. Dahil sa malakas na hininga ay tila nabaliw ang hangin sa kanyang katawan. Isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, 4 na lila at 2 itim. Siya ay talagang isang 6 na singsing na emperador ng espiritu, at ang kombinasyon ng mga singsing na espiritu ay napakalakas. Ang sukdulan ng beast spirit, malapit na ito. Puro nakikipagkumpetensya sa kapangyarihan, natatakot ako na baka hindi siya mapapantayan ng Titan Great Ape ni Yuanan. Alam mo, isa lang siyang Lieutenant Colonel Commander ng Blood God Legion, at mayroon siyang ganoong lakas, kaya medyo mas mataas ang paghatol ni Tang Wulan sa Blood God Legion. Nang walang kakayahang gamitin ang Spirit Ring, gumawa siya ng isang malaking hakbang, si Jiang Wuyu ay pumailan lang na sa hangin, at dumiretso sa Tang Wulan at sumugod. Nagliwanag din ang mga mata ni Tang Wulan sa oras na ito. Dahil kaharap niya ang isang kalaban na may ganitong uri ng purong lakas, kung gayon ang natural na pagkapanalo ng may lakas ay higit na makakapidyaw sa kalaban. Ang 4 na gintong singsing ng espiritu ay mabilis na tumaas mula sa ilalim ng mga paa, at ang mga gintong kaliskis ay sumasakop din sa buong katawan. Tumaas din ang hininga ni Tang Wulan sa isang iglap, at ang bloodline ng Golden Dragon King ay kumaway palabas ng walang pag-aalinlangan. Si Jiang Wuyu, na lumipad na, ay naramdaman ang hininga ni Tang Wulan, ang kanyang orihinal na malupit na aura ay biglang nawala, at maging ang kanyang orihinal na 7 metrong taas na katawan ay lumiit hanggang 6 na metro sa hangin. Ang mga mata na pula ng dugo ay napuno ng hindi kapani-paniwalang mga kulay. Sa sandaling ito, dumating na rin si Tang Wulan sa kanyang harapan, gumawa ng kamao gamit ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay, at pinaghahampas ang kamao ni Jiang Wuyu. Boom! Marahas na umungal at yumanig ang buong battle room. Bumagsak si Tang Wulan mula sa langit ng may pagkabigla, ngunit si Jiang Wuyu ay direktang nabuga ng kanyang suntok sa loob ng ilang 10 metro at direktang tumama sa lupa. Isang bulalas ang sumunod mula sa nagsasalita, ngunit boses iyon ni Jiang Qiu. Natalo si Jiang Wuyu sa kompetisyon sa pakikipagkamay noong araw na iyon. Ngunit sa pananaw ni Jiang Qiu, iyon ang nangyari nang hindi gumagamit ng martial spirit. Kapag nailabas na, ang Tyrannosaurus martial spirit ng nakatatandang kapatid ay tiyak na magiging isang walang talo na pag-iral sa mundo ng kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, ang nasa harapan niya ay isa na namang eksena. Tulad ng alam ng lahat, nagulat din si Tang Wulan sa oras na ito. Ang Tyrannosaurus Rex mismo ay kabilang sa mga inapo ng bloodline ng Golden Dragon King. Bagamat hindi ito tunay na dragon, ito ay direktang nagtataglay ng isang tiyak na linya ng dugo ng Golden Dragon King, ngunit sa kabaligtaran, siya ay dapat na pinakaapektado ng Tang Wulan Golden Dragon King bloodline. Katulad ng orihinal na Tyrannosaurus Soul, direktang sumuko ito sa bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan. Sa makatuwid, noong kakalabanin ni Tang Wulan si Jiang Wuyu ngayon, sa kanyang imahinasyon, si Jiang Wuyu ay dapat na matalo ng direkta, at sa simula, ang kanyang bloodline ay talagang may malaking impluensya kay Jiang Wuyu. Ngunit nang talagang bumangga ito, natuklasan ni Tang Wulan na ang kapangyarihan mula sa mga kamay ni Jiang Wuyu ay napakalakas pa rin, hindi bababa sa higit sa 100,000 kilo. Hindi naman sa hindi maganda ang epekto ng pagsupil sa kanyang bloodline,
ngunit ang layunin ng pakikipaglaban ni Jiang Wuyo ay masyadong malakas. Sa kanyang malakas na layunin sa pakikipaglaban, nabawi ang bahagi ng epekto ng pagsugpo sa linya ng dugo. Bumangon si Jiang Wuyo mula sa lupa. Hindi siya nasugatan. Ang Tyrannosaurus mismo ay kilala sa pagiging malupit, anuman ang pagkakasala at pagtatanggol. Ngunit ang halos hindi mapaglabanan na kakilakilabot na kapangyarihan ni Tang Wulan na ngayon lang ay labis na nabigla sa kanyang puso. Sa kanyang mga kasamahan, hindi pa siya nakatagpo ng isang tao na ang lakas ay higit pa sa kanya. Nakipagkamay siya kay Tang Wulan noong araw na iyon at natalo. Nagawa niyang aliwin ang sarili dahil hindi lahat ay gumagamit ng martial arts, ngunit sa sandaling ito. Siya ay naging lahat, ngunit malayo pa rin siya sa kalaban ni Tang Wulan. Ang mas ikinagulat niya ay ang martial soul at bloodline na dati niyang ipinagmamalaki ay nasupil sa harap ng recruit na ito. Sa sandaling pinakawalan ni Tang Wulan ang hininga ng Golden Dragon King, naramdaman pa niya na ang kanyang bloodline ay halos walang tigil. Isang pakiramdam ng pagsuko mula sa puso ay lumitaw. Sinubukan niyang pagbutihin ang kanyang fighting spirit bago siya halos lumaban. Golden Spirit Ring, ano ang espiritu niya? Nang makita siyang bumangon, sumugod si Tang Wulan patungo kay Jiang Wuyo na may kislap na figure. Siya ay may isang bihirang kalaban, lalo na ang isang kalaban na halos hindi makalaban sa kanya sa mga tuntunin ng lakas. Mabilis na umikot ang puyo ng dugo sa kanyang katawan, dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga paa sa ilalim ng kanyang kontrol, at ang kapangyarihan ay agad na inilipat sa kanyang kaliwang paa. Nang tumuntong siya sa lupa, ang buong battle room ay nakarinig ng nakakabinging dagandong, at ang protection na takip sa panlabas na palapag ng battle room ay mabangis. Nag-vibrate, lumitaw ang isang halo, na malinaw na isang senyales na ang proteksyon ay naka-on sa maximum na lawak. At ang katawan ni Tang Wulan, sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na kapangyarihang iyon, ay itinaas ang kanyang katawan sa isang hindi pa nagagawang antas. Pagkatapos makipaglaban sa demon noong araw na iyon, si Tang Wulan ay labis na nagseselos sa bilis, ngunit nang matutunan niya ang kakayahan ng ontology sect kay Muya, sinabi sa kanya ni Muya na bilang isang disipulo ng ontology sect, ang unang bagay na dapat niyang kontrolin ito ay ang sariling katawan. Matapos ganap na makontrol ng isang tao ang katawan, kapag nakikipaglaban, hindi na mahalaga ang sariling kategorya ng Soul Master. Dahil ang paraan ng ehersisyo ng sekta ng ontolohiya ay maaaring gabayan ang kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao upang ganap na may sama sa kapangyarihan ng katawan, na kumikilos sa anumang lugar. Ang sinundan ni Tang Wulan kay Muya upang linangin ay ang katawan, hindi isang partikular na bahagi ng katawan. Lalo na pagkatapos niyang magkaroon ng vortex ng chi at dugo, mas naging halata ang pakiramdam na ito. Sa oras na ito, gusto lang niyang subukan, kapag ginawa niya ang lahat, kung gaano kabilis niya maabot. Ang vortex ng chi at dugo ay lumubog, at ang lahat ng kapangyarihan ng chi at dugo ay ibinuhos sa kanyang kaliwang paa sa sandaling iyon. Sa pag-alis niya sa paa na iyon, may bahagyang pananakit sa kanyang kaliwang paa, na halatang tiniis. Ito ay sanhi ng sobrang lakas ng chi at dugo. Sa labas ng battle room, si Jiang Qiu ay nakinig sa nakakabinging dagandong at nanunood na may nakatulala na gintong kidlat na kumikislap sa battle room. Sa sumunod na sandali, si Jiang Wuyo, nakakatayo lang, ay pinakawala ng kanyang ikatlong espiritong kakayahan. Lumipad ito na parang kanya na binomba ng gininto ang kidlat, at lumipad ito sa kabilang dingding ng battle room, at mahigpit itong nakakabit dito. Lumitaw si Tang Wulan kung saan nakatayo kanina si Jiang Wuyo, nakatingin sa kanyang kamao. Nagulat siya nang makitang kahit na siya ay umaakyat sa pinakamataas na bilis, ang kanyang lakas ay tila tumaas. Ito ay dapat na proporsyonal sa bilis at lakas. Ang mataas na bilis ay katumbas ng pag-iipon ng lakas, kung ang suntok lang ngayon, hindi lang niya gagamitin ang kanyang kamao, kundi makikipagtulungan sa gintong dragon para umakyat sa langit. Dapat itong maging mas makapangyarihan. Ang katawan ni Jiang Wuyo ay dahan-daang dumulas, at sa sandaling ito, ang kanyang bibig at ilong ay umaapaw sa dugong mga mata, at ang kanyang utak ay blanko. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng high-speed train ng soul guidance. Parang magwawala na ang buong tao. Alam mo, ginamit na niya ang kanyang pangatlong espiritong kakayahan, ang katawan ng Tyrannosaurus. Ang depensa at lakas ay lubos na napabuti. Sa sandaling ito, ang bloodline aura sa katawan ng kalaban ay baliw na sumasalakay sa kanyang bloodline, at ang pakiramdam ng pagsuko sa katawan ay naging mas at mas halata. Mabilis pa niyang nasira ang kanyang fighting spirit. Hindi pa siya masyadong naagrabyado noon, bagamat malaki ang kinalaman nito sa pagmamaliit sa kanyang kalaban, ngunit ilang taon na ang kalaban. Bilang isa sa mga pinuno ng nakababatang henerasyon ng Blood God Legion, bakit hindi niya maliitin ang kanyang kalaban? Paanong ang kanyang kapangyarihan ay napakasama? Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Qiu sa labas na biglang lumiwanag ang ika-4 na gintong halo sa Tang Wulan. Hindi maganda. Si Jiang Qiu ay sumigaw sa kanyang puso, at nagmamadaling sumigaw sa loob sa pamamagitan ng loudspeaker, tumigil ka. Huwag kang makipag-away. Si Jiang Wuyo ay nabugbog ng gusto ni Tang Wulan sa unang dalawang hampas, at hindi pa niya ginamit ang kapangyarihan ng gintong singsing na espiritu. Sa oras na ito, kailangan niyang gamitin ang pinakamalakas na spirit ring. Paano ito magagawang labanan ni Jiang Wuyo? Ano? Gayunpaman, ang nakita ni Jiang Qiu ay ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan.
Isang gintong halo ang lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis na kumalat. Dahan-daang naglakad si Tang Wulan patungo sa direksyon ni Jiang Wuyo, at hindi nagtagal ay lumitaw sa kanyang paanan, isang gintong halo na tila may mga komplikadong pattern ng liwanag. Si Jiang Wuyo ay nababalot dito. Halos sa isang iglap, biglang tumunog ang napakataas na tunog ng dragon mula sa bibig ni Jiang Wuyo. Ang kanyang maharlikang katawan ay umayos din ng kanyang likod sa isang iglap. Ang maitim at mabibigat na kaliskis ay biglang naging madilim na ginto, at lahat ng pagsuko at takot noon ay nawala sa isang iglap. Ang walang laman na utak ay napalitan ng matinding excitement. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Jiang Wuyo na ang kanyang dugo ay ganap na kumukulo, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay tumataas ng husto. Hindi niya kailanman naramdaman na siya ay magiging napakalakas, at nakaramdam siya ng kaunting pagkapuot sa kawalan ng mga link. Sunod-sunod na dagandong ang bumungad sa kanyang bibig, at ang madilim na ginto sa kanyang katawan ay lalong lumiwanag, at ang buong tao ay tila nababalot ng isang madilim na gintong kinang. Maging ang kanyang 6 na spirit ring ay natatakpan ng malabong gintong halo. Subconsciously sumulyap sa kaliskis sa kanyang katawan. Sa una, ang mga kaliskis ng Tyrannosaurus Rex ay hindi regular, ngunit ngayon ang ilang mga pagbabago ay naganap ng hindi mahahalata, at sila ay naging mas regular kaysa dati, ang ilan ay kahawig ng mga diamante, at ang madilim na ginto ang gloss ay mas texture. Ang higit na nagpapasaya sa puso ni Jiang Wuyo ay ang lakas na patuloy na lumalabas sa kanyang katawan sa oras na ito. Nabasag ng selyo ng Golden Dragon King ang ika-9 na layer. Natuklasan ni Tang Wulan na ang lahat ng kanyang 4 na kasanayan sa Golden Dragon King ay nag-evolve, na hindi kailanman lumitaw noon. Ang pinakahalata ay ang pang-4 na spirit skill na Golden Dragon Furry Domain. Ang saklaw ng field ay higit sa doble, at ang epekto ay naging mas malakas. Ang dahilan kung bakit napakalinaw ng mga damdamin at pagbabago ni Jiang Wuyo ay ang kanyang sariling Tyrannosaurus bloodline ang pinakamalapit sa Golden Dragon King, kaya ang kanyang lakas ay tumaas ng higit sa 50%. Mula sa pagiging pinigilan hanggang sa pagiging baligtad, ang mga pagbabago ay masyadong malaki. Nagtagpo ang gintong halo, at sinabi ni Tang Wulan kay Jiang Wuyo, "Sir, huminto ka rito." Biglang walang basbas ng gintong halo, ang biglaang pagtaas ng lakas ni Jiang Wuyo ay nawala, ang kanyang mga kaliskis ay bumalik sa normal, at ang kanyang aura ay bumaba din pabalik. Pero nawala rin ang sakit na dulot ng naunang banggaan dahil sa pagdadagdag ng halo kanina lang. Ikaw, ano ang mga kakayahan mo? Bakit mo ako pinapalakas ng husto? Tumingin si Jiang Wuyo kay Tang Wulan na may nagniningas na mga mata. Sa oras na ito, tuluyan na niyang nakalimutan na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay karibal sa pag-ibig. Bilang miyembro ng Blood God Legion, hinangaan niya ang lakas at nagkaroon ng matinding pag-uusisa tungkol kay Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, "Siguro dahil pareho ang ating dugo." Hindi niya matawagan ang kanyang Tyrannosaurus Rex Soul sa oras na ito, dahil hindi ito kayang dalhin ng lugar na ito. Ang dugo ay pareho. Ano ang iyong martial spirit? Kaina-hinalang tanong ni Jiang Wuyo. Sinabi ni Tang Wulan, wala itong kinalaman kay Wan, ito ang bloodline. Si Jiang Wuyo ay mukhang naguguluhan, hindi tama iyan. Ang iyong aura ay dapat na higit sa 4 na singsing, ngunit mayroon lamang 4 na espiritong singsing, na ginto pa rin. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, mahirap sabihin. Iyan ay hindi isang spirit ring, ito ay isang kakayahan sa aking bloodline. Ang aking espiritu ay may iba. Halatang wala siyang balak magpaliwanag. Sinabi ni Jiang Wuyo, gaano katagal ang iyong huling kakayahan? Sinabi ni Tang Wulan, ang kalahating oras ay hindi isang malaking problema. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jiang Wuyo, kalahating oras. Ngayon ko lang naramdaman na tumaas ang lakas niya sa puntong hindi niya maisip. Bukod dito, kasama ng sariling lakas ng pakikipaglaban ni Tang Wulan, biglang nagbago ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Tang Wulan. Naramdaman ng nakakapasong titig ni Jiang Wuyo na nakatingin sa kanya, si Tang Wulan ay medyo hindi komportable, "Sir, tingnan mo, ang libong gawang iyon. Ibigay mo agad." Sa sandaling iniunat ni Jiang Wuyo ang kanyang kamay, inilagay niya ang kanyang braso sa balikat ni Tang Wulan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang sariling pulse areas, minanipula ito, at inilipat ito sa libong karapat-dapat na gawa ni Tang Wulan. "Kuya, ang nangyari kanina ay si Wan. Sabi mo may girlfriend ka na diba?" Magiliw na sabi ni Jiang Wuyo. Hindi masabi ni Tang Wulan sa kanya, mukhang hindi kami masyadong pamilyar sa ganitong bagay, tumanggaw siya at sinabing, "Oo. May girlfriend na ako, at maganda ang relasyon namin. Mas lalong hindi pagkakaunawaan yan. Kuya, sa tingin ko, hindi talaga bagay sa iyo ang Secret Service. Bakit hindi ka pumunta sa akin? Sa iyong mga kakayahan, makakaipon ka ng mga pagsasamantala sa militar. Ang mga kapatid ng batalyon ay nakasandal sa iyo, nangangako ako, hindi hihigit sa 1 taon, tutulungan kitang isulong sa ranggo ng kapitan, at pagkatapos ay magiging deputy commander, basta. Ayusin mo ang maging pangunahing puwersa ng kumpanya kahit na medyo malapit ang iyong ranggo, kailangan nating makita kung ano ang magagawa natin sa unang batalyon. 1 taong deputy battalion commander. Parang hindi naman masyadong malayo sa major.
Biglang natukso si Tang Wulan. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng battle room mula sa labas, at dalawang tao ang pumasok mula sa labas. Okay. Jiang Wuyo, ang lakas ng loob mong pagnakawan ako. Hindi si Jiang Qiu ang lumakad sa harapan, ngunit si Long Yuzo ang dumating pagkatapos marinig ang balita. Nang dumating si Jiang Qiu dito at nakitang magsisimula na ng away sina Tang Wulan at Jiang Wuyo, diniyal niya ang numero ni Long Yuzo. Hindi siya kinain ni Tang Wulan ng isang malaking pagkain noong araw na iyon, labis pa rin siyang nagpapasalamat. Kaya lang nang dumating si Long Yuzo dito, ang nakita niya ay ang dalawa na nakasabit sa kanilang likuran, at tinutokso ni Jiang Wuyo si Tang Wulan sa mga salita. Nang makita ni Jiang Wuyo na siya iyon, nawalan siya ng galit at mabilis na sinabing nakangiti, Yuzo, hindi ko sinasadya. Pero, tingnan mo ang lakas ng santukan ni Kuya Tang, totoo na hindi tayo makakapunta sa ating Blood Master. Sayang ang talent. Malamig nang umuso si Long Yuzo, nangako ka ng isang posisyon ng pribado, sasabihin ko kay Master Shu na pumunta ka mamaya, para hindi ka na makakain at makapaglakad-lakad. At saka, kararating lang ni Wulan sa hukbo at hindi pamilyar sa lahat ng bagay dito. Ang aming Secret Service ay nangangailangan din ng isang talento tulad niya. At least for the time being, hindi siya pupunta para labanan ang mga tropa. Siya ay may mas mataas na papel sa akin. Kung may mas gusto siyang pumasa sa aming serbisyo. Pagkatapos magpalit ng iba, maaaring i-roll up ni Jiang Wuyo ang kanyang mga braso at manggas, ngunit kapag nakaharap kay Long Yuzo, wala talaga siyang choice kundi itaas ang kanyang mga kamay nang walang magawa. Okay, sumuko ako, hindi ako lalaban sa iyo. Iyon lang. Hinayla ni Long Yuzo si Tang Wulan mula sa braso ni Jiang Wuyo, tara na. Si Tang Wulan ay direktang kinaladkad niya. Bukod sa battle room, ang mga mata ni Jiang Qiu na nakatingin kay Tang Wulan ay medyo mali pa rin. Habang pinagmamasdan silang umalis, hindi niya maiwasang lumingon at tinanong ang kanyang kapatid, Kapatid, ang kapangyarihan nitong si Tang Wulan ay talagang nakakatakot. Bakit parang wala kang laban? Sinabi ni Jiang Wuyo na may distress na tingin, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang aura sa kanyang katawan ay tila napigilan ako ng likas. Hindi talaga namin ginagawa ito. Kung lalaban kami ng gusto, magdagdag ng isang sandata sa labanan. Siya ay may lakas, at ilang lumalaban. Ngunit tila hindi rin niya sinubukan ang kanyang makakaya. Hindi ako sigurado kung matatalo ko siya. Alam mo ba kung ilang taon na siya? Sinabi ni Jiang Qiu, mukhang 21 taong gulang na. Narinig kong binanggit ito ni Sister Yuzo. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Jiang Wuyo, kahit nasa Blood God Army na puno ng mga henyo, isa siya sa pinakamagaling sa nakababatang henerasyon. Ngunit 28 taong gulang na siya ngayong taon, 7 taon ang pagitan, ngunit maaaring hindi niya matalo ang kanyang kalaban. Masyadong malaki ang gap. Ang rate ng paglago ng isang Soul Master ay ang pinakamabilis bago ang edad na 30. Pagkatapos ng edad na 30, habang ang katawan ay nagpapatibay, nang walang pagpapabuti ng sarili nitong mga Jin, ang bilis ng paglilinang ay lubos na mababawasan. Sa makatuwid, halos lahat ng titled Daoluo level powerhouses ay naglatag ng matibay na pundasyon bago ang edad na 30. Ang nangungunang powerhouses ay maaaring umabot sa 8 ring na cultivation base bago pa man ang edad na 30, at mayroon pang ang mga direktang naging titled Daoluo. Malaki ang tiwala ni Jiang Wuyo na linangin niya ang antas ng titled Daoluo sa hinaharap, ngunit hindi bababa sa ito ay pagkatapos ng edad na 40. Gayunpaman, ang kasalukuyang background ni Tang Wulan ay tila ang uri ng pag-iral na maaaring umatake kay titled Daoluo bago siya mag-30. Kung ang taong ito ay umunlad ng maayos, siya ay papailang lang sa langit sa Legion. Anong problema? Galit na tanong ni Long Yuzo kay Tang Wulan maliban sa battle room. Sinabi ni Tang Wulan, pagkaalis mo, hinayla ako ni Chief Jiang. Wala lang, may usapan lang tayo. Tumingin si Long Yuzo kay Tang Wulan nang may kainahinalang, talaga. Oo. Tumango si Tang Wulan. Nagustuhan niya ang karakter ni Jiang Wuyo, lalo na matapos matuklasan na ang kabilang partido ay isang Tyrannosaurus Rex martial soul. Kaya tinulungan ko siyang itago ang isa o dalawang bagay. Ngumuso si Long Yuzo, ang taong iyon ay palaging hindi gaanong mahalaga o seryoso, kaya huwag pansinin siya sa hinaharap. Hindi ka ba nasaktan? Sa kabutihang palad, hindi. Ang mga tauhan ni Chief Jiang ay maawain. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Hindi nakita ni Long Yuzo ang sitwasyon sa panahon ng labanan, at bamantong hininga, napakalakas ng taong iyon. Gayunpaman, ikaw din. Mula sa pananaw na ito, isa kang sistema. Hindi nakakagulat na pinahahalagahan niya ito ng labis. Ikaw. Pero, naalala mo, galing ka sa Secret Service namin, alam mo ba? Oo, sir. Sinabi ni Long Yuzo, nakahanap lang ako ng customer para sa iyo, at tinawag na ako noong Hulyo. Tara, pumunta tayo sa forging room, dumaan na ang customer. Okay. Si Tang Wulan ay masigasig pa rin sa paggawa ng mga kontribusyon, at ang kanyang layunin ay ma-promote sa lalong madaling panahon. Dito rin sa sala ang forging room, pero iba ito sa war room. Ito ay nasa malayong lokasyon sa kabilang panig. Mayroong limitadong mga materyales sa pagkakabukod ng tunog. Upang hindi maapektuhan ng ibang tao, maaari lamang tayong pumili ng ganitong uri ng lugar.
Sinabi ni Long Yuzo kay Tang Wulan habang siya ay naglalakad, ibinoto kita ng buong halaga ko. Kung hindi mo matutupad ang kahilingan sa ibang pagkakataon, hindi ka dapat madaling sumang-ayon dito. Huwag sirain ang mga bagay-bagay at sirain ang iyong reputasyon ng ganyan. Kung matutupad ito, talagang walang paraan. Okay. Hindi masyadong nagpaliwanag si Tang Wulan, ang mga katotohanan ay palaging magpapatunay sa lahat. Pagdating ko sa forging room, may naghihintay na sa pinto. Ito ay isang babaeng opisyal na mukhang mga 30 taong gulang, na may ranggo ng tenyente koronel sa kanyang mga balikat. Ang pag-uugali ay banayad, ang hitsura ay hindi partikular na maganda, ngunit mayroong isang uri ng malapit na pakiramdam. Ate Luni. Magiliw na sumigaw si Long Yuzo, at mabilis na humakbang ng 2 hakbang bago niya hinawakan ang braso ng babaeng opisyal. Bahagyang ngumiti si Rooney, ngunit ang kanyang tingin ay napunta kay Tang Wulan. Ang panday na sinasabi mo ay ang maliit na gwapong lalaki na ito. Tumango si Long Yuzo, oo. Siya ay isang bagong dating, at katatapos lang ng kanyang titulo. Ngayon ay mayroon akong espesyal na pagsasanay para sa mga recruit. Siya ay isang mahusay na manghuhuwad. Isang sorpresa ang sumilay sa mga mata ni Rooney, at ang recruit ay direktang ginawaran ng ranggo ng pangalawang tenyente. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Bagamat mukhang napakabata ni Tang Wulan, hindi niya kinwestiyon ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapanday, bagkus ay magalang na sinabi, kung gayon ay guguluhin kita. Nagmamadaling ibinalik ni Tang Wulan ang regalo at binuksan ang pinto ng forging room, pasok po ang 2 pinuno. Ang layout ng forging room ay napakasimple. Ang gitna ay natural na isang forging table. Sa mga stand ng metal sa magkabilang panig ay inilalagay ang iba't ibang mga bihirang metal, karamihan sa mga ito ay dinala mismo ni Tang Wulan, at ang ilan ay natagpuan ni Long Yuzo para sa kanya. Sinulyapan ni Rooney ang iba't ibang mga bihirang metal sa metal frame at ngumiti, mayroon kang kumpletong hanay ng mga bagay dito. Ewan ko lang, gaano kalaki ang magagawa mo? Sinabi ni Tang Wulan, maaari akong magpeke ayon sa iyong mga kinakailangan. Anong uri ng metal ang gusto mo? O pagpeke ng anuman, dapat ay maayos ako. Hindi niya direktang ipinaliwanag ang kanyang forging level. Ang isa ay maaaring hindi maniwala ang kalaban, at ang isa ay natatakot na ang kalaban ay matakot sa kanyang sarili. Kung baguhan ka, mas mabuting huwag kang masyadong bongga. At pagpapanday ng lakas, gumamit lang ng katotohanan para magsalita. Ang salita ng bibig ay nakasalalay sa akumulasyon. Mas mabuting sabihin kaysa gawin. Very confident. Hindi mahirap ang request ko. Gaya ng sinabi niya, umilo ang kamay ni Rooney, at may metal tube. Ang metal pipe ay halos 1 metro ang haba at may cross-sectional diameter na mga 10 sentimetro. Parang baril ng baril. Sinabi ni Rooney, ang aking rapid-fire barrel ay na-deform dahil sa sobrang paggamit noon. Maaari mo itong ayusin para sa akin. Kung maaari ka bang magdagdag ng ilang angkop na mga pambihirang metal para sa akin upang palakasin ito? Ang akin. Kinuha ni Tang Wulan ang metal pipe at tiningnan ito, tumingin muna sa labas, pagkatapos ay sa loob. Mula sa labas, ang bar aisles ng mabilis na apoy ay hindi gaanong nagbago, ngunit bahagyang nasira, ngunit kapag tumingin ka sa loob sa pamamagitan ng butas, makikita mo na ang mga hukay at mga bukol sa metal pipe ay malinaw na ang mga pagbabago na dulot ng patuloy na mataas na temperatura na pagkasunog. Ang bar aisles na ito ay hindi na magagamit. Sir, magkano ang gagastusin mo sa baril na ito? Tanong ni Tang Wulan. Nagulat si Rooney, at natawa, hindi ba ang iyong forge ay gumagawa ng mga bagay tulad ng pagpepresyo? Sinabi ni Tang Wulan, oo, ngunit mayroon akong ilang iba't ibang mga plano para sa pag-aayos ng bar aisles na ito, at ang mga merito na kinakailangan ay iba. Sa pangkalahatan, maaari itong hatiin sa 3 uri. Ang una ay direktang pagkukumpuni. Kailangan ko lang itong ayusin. Sapat na ang 100 gawa. Ang pangalawa ay tulad ng sinabi mo, pagdaragdag ng ilang iba pang mga metal dito upang maging mas malakas at mas matigas. Sa palagay ko ang material ng iyong bar aisles ay napakataas pa rin. Bakal. Sa kasong ito ay matutunaw sa ganitong paraan, ang iyong sandata mismo ay dapat na napakalakas, kaya kahit na ito ay isinama sa iba pang mga metal, ito ay maaaring masira pa rin sa hinaharap. Naging interesado si Rooney nang sabihin niya iyon, kung gayon, magkano ang sinisingil mo para sa huling 2 pamamaraan? Maaari mo bang lutisin ang aking problema sa mataas na temperatura ng bar aisles ng 1 beses at para sa lahat? Marahil ito ay medyo mahirap. Alam mo, ginagamit ko ito ay isang napakabilis na baril. Napakamot ng ulo si Tang Wulan at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol sa mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa, ngunit sa palagay ko hindi ito dapat maging malaking problema. Kung gagamitin mo ang pangalawang paraan, makakatanggap ka ng 1,000 merito. Para sa ikatlong paraan, hindi bababa sa 5,000 merito ang kakailanganin. Nagulat si Rooney nang marinig niya ang alok ni Tang Wulan. Malaki ang magagawa ng 1,000 tagumpay, at sapat na ang 5,000 tagumpay para mag-upgrade si Tang Wulan mula sa pangalawang tenyente tungo sa isang tenyente. Para sa kanya, hindi ito maliit na bilang. Wulan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nababalisa si Long Yuzo nang nasa tabi niya ito.
Nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Rooney, at napakasikat ni Rooney sa Legion. Siya ang unang nag-imbita kay Rooney upang matulungan si Tang Wulan na mas maisapubliko ang forging room na ito. Ngunit nag-alok si Tang Wulan ng napakataas na presyo, na agad na nagpahiya sa kanya. Ngumiti si Tang Wulan. Parehong nagulat sina Long Yuzo at Looney na tumingin sa kanyang ngiti, at lihim silang sumigaw ng sabay-sabay, napakagwapo. Ang maaraw ng ngiti ay walang bahid na malinis. Sir, ikaw ang una kong customer, kaya libre natin ang unang paraan para sa iyo. Maaari mo munang tingnan ang aking craftsmanship. Kahit na hindi ka magdagdag ng anumang metal, sigurado akong bibigyan ka ng lakas ng bar aisles. Taasan ng higit sa 10%. Kung kailangan mo ang iba pang dalawang pamamaraan sa hinaharap, maaari ba nating pag-usapan ito? Tiningnan ni Rooney ang ngiti ni Tang Wulan, okay, subukan muna natin ang libre. Siya ay may kalmado na personalidad at hindi kailanman impulsive. Nais ko ring makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng may kumpiyansang kabataang ito sa pagpapanday. Kinuha ni Tang Wulan ang bar aisles at naglakad patungo sa forging platform. Malamang na tiningnan niya ang bar aisles, pagkatapos ay pinindot ang pindutan at itinapon ito ng direkta sa calcined layer sa forging platform. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang braso, at matagal na niyang hindi pinik, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting init sa kanyang puso. Naabot niya ang antas ng isang banal na craftsman, at ang pagpapanday ay naging isang kakayahan na isinama sa kanyang mga buto, at ito rin ang kanyang paboritong karera. Pagkatapos ay tumayo siya roon, at tumahimik ang buong katawan niya. Kahit na ito ay isang napakasimpleng trabaho, kailangan pa rin itong seryosohin ni Tang Wulan. Ito ay isang paggalang sa pagpapanday ng sarili. Ang pinakamahusay na forging table sa proseso ng calcination ay hindi magpapahintay ng masyadong mahaba. Nang muling tumaas ang bar aisles at dumating sa forging platform, naging pula na ito, dahilan upang tumaas ng husto ang temperatura sa forging room. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang kanyang pares ng kaluluwa na nagpapanday ng mabibigat na pilak na martilyo ay lumitaw na sa kanyang mga kamay. Nang walang anumang paghahanda, ang martilyo sa kanyang kanang kamay ay dumiretso at nahulog. Boom! Nabasag ang isang bahagi ng bar aisles. Hindi napigilan ni Long Yuzo na mapasigaw, at sabay bulong, tapos na. Sa pagkakataong ito, kahit si Rooney ay hindi napigil ang sumimangot. Sa pamamagitan ng pagpapanday at pag-aayos ng bar aisles, hindi na siya 2 beses. Ang prosesong ito ay hindi masyadong komplikado. Pagkatapos ng mataas na temperatura na calcination, ang ilang mga molde ay ginagamit upang ayusin ang orihinal na deformed na lugar, at pagkatapos ay patatagin, patigasin, at palamig. Ang lakas ng ube na bakal mismo ay napakahusay, kahit na ito ay tunawin ng maraming beses, walang magiging problema. Ngunit nabasag lang ni Tang Wulan ang isang bahagi ng bar aisles gamit ang martilyo, at ang kanyang lakas ay hindi maliit, ngunit ito ba ay isang pag-aayos? Hindi ba nakakasira? Ito ay hindi napakadali upang ayusin ito pagkatapos na lapirat. Medyo hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito. Wulan, anong ginagawa mo? Hindi napigilan ni Long Yuzo na mapag-alitan ng mahina. Mukhang hindi ito narinig ni Tang Wulan. Ang isang pares ng mabibigat na pilak na martilyo ay mabilis na nahulog, at ang bar aisles, na orihinal na cylindrical, ay naging flat. Hindi napigilan ni Long Yuzo na takpan ang kanyang mukha at hindi makayanang tumingin ng diretsyo. Ate Looney, pasensya na. Sasamahan kita kapag lumingon ako. Hindi ko talaga alam na magiging ganito. Nagsisi siya na talagang naniniwala siya sa kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapanday sa paraang makamulto. Isang mapait na ngiti din ang ipinakita ni Rooney sa kanyang mukha, bagamat ang halaga ng bar aisles mismo ay hindi partikular na mataas, ngunit pagkatapos na gamitin ito sa mahabang panahon, sa wakas ay may damdamin ito. Sa sobrang pagkasira ni Tang Wulan, medyo hindi siya komportable sa kanyang puso. Kahit na siya ay may madaling pag-uugali, ang kanyang impresyon kay Tang Wulan ay bumagsak din. Huwag bumili ng porselana na walang diamante, ito ay malinaw na hindi marunong magpanggap na nakakaintindi. Ano ang tatlong plano? Ngayon ay tila lahat sila ay masyadong katawa-tawa. Bang, bang, bang. Ang mga dobleng martilyo ni Tang Wulan ay patuloy na bumabagsak ng ritmo, puno ng ritmo. Mabilis niyang ibinagsak ang martilyo, at sa proseso ng pakikipag-usap ni Long Yuzo kay Rooney, ang bar aisles ng baril ay tuluyan ng naging pirasong bakal. Pagkatapos, sa ilalim ng gabay ng mga dobleng martilyo, ang mga piraso ng bakal ay unti-unting nagiging mga piraso ng bakal. Napakabilis ng prosesong ito. Nang humingi ng tawad si Long Yuzo, ang orihinal na bar aisles ng baril ay naging isang pile. Hindi napigilan ni Long Yuzo na humakbang pasulong upang pigilan si Tang Wulan sa patuloy na paiya sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Rooney. Tingnan natin kung hanggang saan niya ito magagawa. Bang, bang, bang. Ang sunod-sunod na dagandong ay biglang lumakas, at naramdaman ang pag-ulan ng plantain na napakalaki. Biglang sumikat ang isang sinag ng liwanag, at ang halo ay kumikislap, umindayog sa hangin. Ang liwanag ay tumaas ng 6 na talampakan ng layo, at mahinang umalangaw ang isang bahagyang pag-awit ng dragon. Ito ay sabay-sabay na lumiit ang mga mag-aaral ni na Long Yuzo at Rooney.
Kahit na hindi sila panday, mayroon pa rin silang maraming kaalaman. Libu-libong nagpanday ng isang markahan. Halos magkasabay na sabi ng dalawang babae. The reason why Rooney likes her barrel is because the barrel itself is a 1,000 forged, pero ordinary 1,000 forged lang. Pagkatapos ng lahat, ito ay gabay lamang ng kaluluwa. Napakahirap para sa mga metal na makamit ang 1,000 forging. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang panday na maaaring mag-upgrade ng Changwan metal ng 2 beses, at direkta sa antas ng unang baitang ni Changwan. Hindi ito isang ordinaryong 1,000 forging first grade. Ang pinakamagandang sitwasyon para sa unang baitang ng Chengduan ay ang ilaw ay tumaas ng 5 talampakan, ngunit sa oras na ito ang halo na itinaas ng purple na bakal ay tiyak na 6 na talampakan ang layo. At saka, ano ang problema ng dagandong ng dragon? Hindi magagawa ni Tang Wulan ang ganitong uri ng bagay sa pamamagitan ng muling pagsulong ng 1,000 forged metal. Ngunit kung siya ay nilagyan ng soul forging grade forging martilyo, ito ay magiging iba. Ang pinakamalaking tampok ng soul forging ay karunungan. Ang metal na may karunungan ay ganap na isasama sa Panginoon, pag-uugnay sa puso at isipan, at pakikipag-usap sa puso. Sa tila simpleng proseso ng forging ngayon, si Tang Wulan, sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap kay Shen Yinhammer, ay matalinong pinahusay ang panloob na istruktura ng ZT, at nang hindi binabawasan ang volume, pinagbuti lang niya ang kalidad nito. Sa katunayan, ang kanyang diskarte ay tulad ng isang kanya na tumatama sa mga lamok, na nangangailangan ng maraming pagsisikap, ngunit sa katunayan ito ay hindi gaanong walang problema kaysa sa muling pagpanday. Pero kakabukas lang ng kanyang forging studio, ang gusto niya ay gamitin ang ganitong paraan para buksan ang market sa lalong madaling panahon at makaipon ng sapat na merito para sa kanyang sarili. Ang liwanag ay tumagal ng mahigit 10 segundo bago dahan-daang kumupas. Ang pares ng silver sinkang hammers ni Tang Wulan ay naging mas magaan, ngunit ang bilis ay mas mabilis. Ang metal ay nagsimulang mag-deform ng mabilis, unti-unting na-flatten, at pagkatapos ay dahan-daang nabuo sa ilalim ng drive ng lumulubog na pilak na martilyo. Nakita pa ni Long Yuzo na ang pares ng forging martilyo ni Tang Wulan ay unti-unting nagde-deform, at ang isa sa mga ito ay naging mahabang stick. Gamit ang isa pang martilyo, mabilis nilang ginulong ang purple na bakal bago muling nagprograma. Parang bar aisles. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Tang Wulan, at hindi na niya hinintay na makabangon sila mula sa pagkabigla ng nakaraang Chenjin first grade. Ang bar aisles ay naibalik sa orihinal nitong kondisyon. Sa isang tunog ng sizzle, ang bar aisles ng baril ay pumapasok sa tubig, pinutol ang init. Nang muli itong lumitaw, ang bar aisles ay nahulog sa mga kamay ni Tang Wulan. Sir, ayos lang. Hinawakan ni Tang Wulan ang bar aisles sa harap ni Rooney gamit ang 2 kamay, at iniabot ito ni Tang Wulan. Nang tumingin si Rooney sa ibaba, nakita niya na ang bar aisles mismo ay eksaktong kapareho ng sukat ng dati, maliban na ang lahat ng pagpapapangit ay nawala, na parabang ito ay isang bagong-bagong bar aisles. Ang pagkakaiba sa nauna ay sa barrel na ito, mayroong dagdag na layer ng pino at siksik na moray, na mukhang mas texture. Ito. Matapos kunin ang bar aisles, mainit pa rin ang bar aisles, at nang tingnan ko ang loob, ito ay kasing kinas ng salamin. Parang iba ang pakiramdam ng mga galami sa dati. Pisil-pisil ito ng mahina. Bagamat hindi pa ito nasusubok, malinaw na makikita sa nakaraang sitwasyon ng unang produkto ng 1,000 forging, na ang lakas ng bar aisles ay tumaas ng hindi bababa sa 30%. 10% o isang bagay, ito ay karaniwang ang mapagpakumbabang mga salita ng iba dati. Paumanhin sa pag-aalala sa iyo. Ngunit kung hindi mo ito muling itatayo, mahirap pagbutihin ang kalidad nito nang hindi nagdaragdag ng iba pang mga bagay. Dapat ay posible na ngayon. Sa palagay ko ay hindi ka masisira pagkatapos ng isang yugto ng panahon. Ito ay tatagal ng mas matagal kaysa dati. Ang iba, nakangiting sabi ni Tang Wulan. Huminga ng mahabang hininga si Rooney, at nang tingnan niya ang mga kamay ni Tang Wulan, ang kanyang pares ng forging martilyo ay nawala. Nilingon muli si Long Yuzo, Xiao Shu, nakahanap ka talaga ng kahangahangang kapareha. Napakaswerte mo. Maging ang kapatid ko ay may inggit sa iyo. Tang Wulan, kailangan mo pa bang mamuhunan? Umiling si Tang Wulan, paumanhin, Ginoo. Hindi na natin kailangang mag-invest dito. Biruin mo, nagbibigay si Long Yuzo ng uling sa niebe, kaya atubili na binilang ni Tang Wulan ang kanyang bahagi. Paano posible na hayaan ang iba na mamuhunan muli? Kinuha ni Rooney ang bar aisles at sinabing, medyo nanghihinayang ako. Alam kong hinahayaan kitang gamitin ang pangalawang paraan para sa pag-forging. Nagtataka ako, kung ito ang pangatlong opsyon, ano ang mapepeke? Sinabi ni Tang Wulan, bilang bar aisles ng baril, ang ganitong uri ng metal na kailangang gumana sa isang kapaligirang may mataas na temperatura, kung gusto mong gamitin ito ng permanente, kailangan mong magkaroon ng kakayahang ayusin ang sarili nito, at sa parehong oras ang lakas ng metal mismo ay kailangang pagbutihin. Kung ito ay para sa ikatlong opsyon, magdadagdag ako ng 2 uri ng bihirang mga metal dito, matuno ang paraan, at pagkatapos ay mag-upgrade sa espiritual na paraan, at pagkatapos ay mag-upgrade sa espiritual na paraan. Inscribed, ito ay sapat na upang makumplito ang proseso ng pag-aayos ng sarili sa loob ng mahabang panahon.
Ito ay masisira sa parehong oras, mayroon din itong posibilidad na ilarawan ang array na ginagabayan ng kaluluwa upang madagdagan ang lakas ng artillery. Sa palagay ko ay sulit ang pera, syempre, ang puhunan ay sapat na para sa iyong sarili. Nang marinig ang mga salita ni Tang Wulan, hindi maiwasan ni Rooney na magulat, relative forging. Spirit Forge. Ikaw ay isang 5th level forge. Hindi, isang forging master na maaaring forging ay dapat nasa ika-6 na level, tama ba? Ngumiti si Tang Wulan, mas simpleng soul forging, kaya ko rin. Nakumpleto na ang foreshadowing sa harap, at oras na para ipakita ang kanyang lakas. Pagpapanday ng kaluluwa. Isang banal na manggagawa. Parehong nadama ni Rooney at Long Yuzo na hindi sapat ang kanilang utak. Saint Craftsman Class Blacksmith. Hindi sa buong Blood God Legion. Napakaraming panday sa antas ng mga santo craftsman sa buong kontinente, at lahat sila ay nagdaragdag ng hanggang wala pang 20. Napakalayo ng Blood God Legion, kahit payag ang militar, ang mga santo craftsmen mismo ay hindi payag, sino ang mapipilit? Sa makatuwid, sa Blood God Legion, ang pinakamataas na antas ng panday ay nasa 6 na antas lamang. Sa oras na ito, sinabi ni Tang Wulan na kaya niyang sanayin ang kanyang kaluluwa, paanong hindi niya mabigla ang dalawang babae? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, ang pagsasanay ay ang tanging pamantayan para sa pagsubok ng katotohanan. Malugod na tinatanggap ang hepe upang ipakilala ang mga customer. 1,000 fits, ang pangalawang opsyon ay napakamahal. 5,000 fits, ang pangatlong opsyon ay mas mahal. Gayunpaman, kung ang panday ay isang banal na craftsman, ito ay hindi mahal, ito ay talagang hindi mahal. Habang nakatingin sa baril na hawak niya, hindi maisip ni Rooney na ang pinandi niya para sa kanyang sarili ay isa palang holy craftsman. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ano ang isang santo? Ang santo craftsman ay ang pagkakaroon na maaaring lumikha ng pangunahing metal para sa pulang mecha. Ang banal na craftsman ay ang pagkakaroon na maaaring kumpletuhin ang pre-production para sa 3 character battle armor master. Ang banal na craftsman ay nakatayo sa tuktok ng forging world at nagtataglay ng napakataas na katayuan sa buong kontinente. Alam mo, iisa lang ang master craftsman sa Daoluo continent. Ang nasa harap niya ay maaaring maging isang santo sa kanyang unang bahagi ng 20s. Sino ang makapagsasabi na hindi siya ang susunod na master craftsman? Sa pagtingin sa banayad ng ngiti sa mukha ni Tang Wulan, bahagyang nanginginig ang katawan ni Long Yuzo, at halatang may ilang banayad na pagbabago sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Rooney, maingat na isinara ang bar aisles, at pagkatapos ay pinindot ng ilang beses ang kanyang blood god ring, excuse me. Please accept these fits. Sinabi ni Tang Wulan, sir, sabi ko libre ito. Sabi ni Rooney, hindi, nahihiya akong makatanggap ng napakamahal na bagay ng libre. At saka, umaasa din ako na mabibigyan kita ng priority in the future. Master Tang, naging impolite ako noon. Huwag mo akong tawagin. Ano sir? Hindi na magalang si Tang Wulan, at inalis ang kanyang mga merito, hindi 100, kundi 500 mga merito. Sa katunayan, mula sa punto ng view ng halaga, ang pagpapabuti ng bar aisles na ito ay nagkakahalaga ng 500 fits, na hindi mahal. Matapos paalisan ang nag-aatubili pa rin na si Rooney, isinara ni Long Yuzo ang pinto ng forging room at tumingin kay Tang Wulan na may nagniningning na mga mata. Medyo mabalahibo si Tang Wulan nang makita siya, sir, ikaw ba? Biglang galit na sinabi ni Long Yuzo, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, sinasabi ko sa iyo na ako ay isang santo, naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Sinabi ni Long Yuzo nang walang pag-aalinlangan, ngunit ito ay isang bagay kung maniwala ako o hindi, ngunit ito ay isa pang bagay kung hindi mo ito sasabihin. Kung hindi mo ito sasabihin, ito ay mali. Well, nagkamali ako. Agad na sumuko si Tang Wulan. Ang problema ng gusot sa mga babae ay tiyak na hindi gawain ng matatalinong lalaki. Puff. Biglang tumawa si Long Yuzo, at pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Tang Wulan na nanlambot, salamat, napakamura mo. Bakit, gusto ko ng mas kaunting bahagi. Ang pagbubukas ng isang forging workshop kasama ang isang banal na craftsman ay hindi naiiba sa pagkahulog ng isang pay mula sa langit at pagbagsak nito sa iyong ulo. Ang halaga ng hinaharap ay maaaring isipin. Okay. Magkano ang plano mong ibaba? Sumang-ayon si Tang Wulan nang walang pag-aalinlangan. Bakit hindi masama ang loob sa kanya? Gusto kong maging maganda. Tumawa si Long Yuzo, tumalikod at binuksan ang pinto at umalis, Xiao Tang, maaari kang magtrabaho ng gusto para sa punong opisyal na ito. Ang babaeng ito ay talagang hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kawalan. Dumating si Long Yuzo sa headquarters ng labanan halos sa pamamagitan ng pagtakbo. Bilang Deputy Chief ng Secret Service, kwalipikado siyang pumasa. Mag-ulat. Sigaw niya pagkatapos pinindot ang doorbell. Pumasok ka. Narinig ang malalim na boses ni Long Chanwu. Bumukas ang pinto, at pumasok si Long Yuzo nang may mataas na espiritu. Dad, may sasabihin ako sayo. Tuwang-tuwang sabi ni Long Yuzo. Bumaba ang mukha ni Long Chanwu, oras na ng trabaho, dapat mo akong tawaging pinuno. Medyo nagulat din siya. Palagi na lang kalmado ang anak niya, paano na lang siya biglang naging makulat ngayon?
Ang orihinal na punanibik ni Long Yuzo ay biglang binuhusan ng malamig na tubig, ngumuso, at nagsabi, huwag mong pakinggan ito. Huwag mong pagsisihan. Natigilan si Long Chanwo at hindi napigil ang mapangiti, ikaw babae, ano ang problema, mag-usap tayo. Inalis ni Long Yuzo ang kanyang ulo, at mayabang na sinabi, huwag mong sabihin, aalis na ako kay sir. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Tumawa si Long Chanwo at tumayo, bueno, mahal kong babae, walang mga tagalabas dito. Masyadong malupit si tatay ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sinabi ni Long Yuzo nang may kasiyahan, Itay, masasabi ko sa iyo ang magandang balita. Natagpuan namin ang kayamanan. Ha? Tumingin si Long Chanwo sa kanyang anak na may kaina-hinala. Ngumiti si Long Yuzo, Tang Wulan. Tang Wulan. Anong problema? Sinabi ni Long Chanwo, hindi ba siya nagsagawa ng espesyal na pagsasanay kasama mo? Anong bagong mundo ang nakita mo sa kanya? Sinabi ni Long Yuzo, talagang bagong mundo ito. Alam mo ba? Panday pa rin siya. Long Tianwu daw, bawat Soul Master na naghahangad na maging isang Battle Armor Master ay menor de edad sa isang Battle Armor related na kakayahan. Hindi na ito bago. Kaya lang ay hindi marami ang pinipiling magpanday. Sinabi ni Long Yuzo, kung gayon, alam mo ba kung anong antas siya ng panday? Sinabi ni Long Chanwo, sa pagtingin sa iyo ng ganito, maaari mong hulaan na ang kanyang antas ng forging ay dapat na mahusay. Ito ba ay isang 5th level forging master? May kakayahan na bang mag-forging? Sa kanyang edad, iyon ay talagang maganda. Itinikom ni Long Yuzo ang kanyang mapupulang labi, at hindi nasisiyahang sinabi, nasasabik ba ang iyong anak na babae? Ano ang pinamemiki ni Shaolin? Tumawa si Long Chanwo at sinabing, ano ang maliit na espiritong nagpapanday? Alam mo ba kung gaano ito kahirap? Teka, ibig mong sabihin. Sa wakas ay nagsimulang magpakita si Long Chanwo ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Humalaklak si Long Yuzo, tumango, at nagsabi, oo, hindi lang siya isang spirit forging. Kaya niyang mag-soul forging, isang 7th level sage. Siya talaga ang pinakabatang 7th level sage level forging master kailanman sa forging world. Huminga ng malalim si Long Chanwo, ngunit ang buong tao ay hindi nasasabik, ngunit natahimik. Ano ang mali, tatay? Ito ay isang magandang bagay. Hindi ba dapat kang maging masaya? Naguguluhang tanong ni Long Yuzo. Bumantong hininga si Long Chanwo, kung nangyari ito sa ibang tao, syempre magiging masaya ako. Talagang isang masayang kaganapan ito para sa ating Blood God Army. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan ay medyo espesyal. Ang kanyang pagkakakilanlan. Tumingin si Long Yuzo sa kanyang ama. Long Chanwu daw, siya ay may isang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, isang malakas na linya ng dugo, isang 7 antas na santo craftsman level na panday. Sa palagay mo, saan maaaring linangin ang isang napakahusay na binata? Sinabi ni Long Yuzo, hindi ba siya ipinadala mula sa Tang Sect? Sinabi ni Long Chanwo, hindi kayang linangin ni Tang Sect ang gayong talento. Masasabing siya ay pinagpala, at siya rin ang ipinagmamalaking anak ng langit. Sa normal na mga pangyayari, siya sa hinaharap ay dapat na nakatayo sa tuktok ng mainland. Bukod dito, siya ay mukhang gwapo. Naniniwala din si tatay na magkakaroon ng malaking atraksyon sa kanya. Gayunpaman, ang kailangan kong paalalahanan ka sa kanya ay, ang dapat kong paalalahanan ay ligtas. Sinabi ni Long Yuzo na may pagtataka sa mukha, Tay, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Mataimtim na sinabi ni Long Chanwo, na verify ko ang kanyang pagkakakilanlan sa Tang Sect, Tang Wulan, ay ang Shrek Academy ngayon, ang pinuno ng Shrek 7 Monsters. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, hindi napigilan ni Long Yuzo na manginig ang kanyang buong katawan. May mga kwento tungkol sa Shrek Academy at sa alamat ng 7 Shrek Monsters. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang taong tumawag sa kanyang sarili na pinuno araw-araw at uhaw sa pag-aaral ay magiging kontemporaryong Shrek 7 Devils. Shrek City ay nawasak, at Shrek Academy ay nahulog. Bilang ang 7 Shrek Devils ng kontemporaryong panahon, siya ay may tungkulin sa tungkulin. Kaya siya pumunta sa amin. Ang Hallmaster ng Tang Mendaoluo Palace ay nagpadala sa kanya dito para sa dalawang layunin, ang isa ay upang siya ay lumaki ng ligtas, at ang isa ay upang tulungan siyang makapasok sa militar. Si Shrek ay nawasak sa mga pangunahing puwersa ng mga tao, at lahat ng mga ito ay nawasak sa Shrek. Naghihintay ng pagkakataon. Lahat ng mga taga-Shrek ay hindi susuko sa pagpapanumbalik ng Shrek Academy. Ngunit ito ay isang bagay na ang lahat ng mga pangunahing puwersa sa mainland ay hindi gustong makita. Sa makatuwid, ito ay naiisip na ang pressure na kanyang haharapin sa hinaharap ay magiging napakalaki. Ang gayong tao ay nakatadhana na magkaroon ng isang pambihirang buhay, ngunit ito ay tiyak na isang mapanganib na buhay. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sinabi ni Long Yuzo, gayunpaman, ang ating Blood God Legion ay medyo independenta, at hindi ito makakaapekto sa anuman. Walang sino man ang darating para guluhin siya dito. Tinapik ni Long Chanwo ang kanyang noo, silly girl, balang araw ay aalis siya. Hindi siya maaaring manatili sa Blood God Legion magpakailanman. Long Yuzu stays, aalis siya.
Sa kanyang impresyon, pipiliin ng mga tunay na namumukod tanging sundalo na manatili dito at patuloy na magpasa dito. Dito siya ipinanganak, dito lumaki, hindi niya akalain na isang araw ay aalis siya. Ngunit nagising siya sa sinabi ng kanyang ama. Iba si Tang Wulan sa kanya. Isang araw, aalis siya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap. Biglang tumalikod si Long Yuzo at tumakbo, tatanungin ko siya. Pinagmamasdan ng anak na babae na mabilis na tumakbo palabas, si Long Chanwo ay napabuntong hininga sa loob. Marahil ay talagang may magandang impresyon ng anak na babae sa bata. Buti na lang at pinaalalahanan ako ng maaga, sana lang si Yuzo, hindi talaga siya mahulog dito. Pindutin ang communicator sa desk. General. Ayon sa aking utos, ang halaga ng palitan ng mga merito na nakuha ng lahat ng mga oilyari na trabaho ay tataas sa 120%, na maaaring palitan ng mas mataas na halaga kaysa dati, ngunit mula ngayon, hindi na ito magagamit para sa promosyon. Tanging ang mga merito ng labanan ang maaaring gamitin. Itaas ang iyong ranggo ng militar. Oo. Isang panday sa antas ng Santo Craftsman, napakadaling makakuha ng mga merito, at hindi niya maaaring hayaan siyang magkaroon ng napakataas na ranggo ng militar ng ganoon kabilis. Ito ay hindi magandang bagay para sa Blood God Legion. Hindi alam ni Tang Wulan na dahil sa panandaliang tonanibik ni Long Yuzo, nasira ang kanyang orihinal na plano na gumamit ng forging merito kapalit ng ranggo ng militar. Matapos kunin ni Rooney ang Bar Isles at umalis, walang ganoong bagay na naisip ni Tang Wulan. Hindi nagtagal, dumating ang isang malaking bilang ng mga customer. Hanggang sa hapon na si Rooney ay nagdala ng 2 opisyal, na parehong mga babaeng opisyal. Isang major, at isa pa pala ay isang koronel. Walang sinabi ang dalawa. Pagkatapos humingi ng quotation, hiniling nila bawat isa kay Tang Wulan na gumawa ng accessory, na lahat ay nasa espiritual na antas ng pagpapanday. Muling ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang malakas na kakayahan sa pagpapanday. Sa ilalim ng gulat na tingin ng 3 babaeng opisyal, natapos niya ang dekalidad na forging sa napakaikling panahon. Pagkatapos magbayad ng mga merito, umalis ang 2 babaeng opisyal kasama si Rooney nang hindi nagsasalita. Pagkatapos sa araw na ito, hindi na bumisita si Tang Wulan. Hindi na bumalik si Long Yuzo pagkatapos ng hapon. Sa gabi, pagkatapos makumpirma na wala ng customer, bumalik si Tang Wulan sa dormitoryo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkalito. Sa kanyang kakayahang magpanday, paanong walang customer? Ngunit bakit hindi na muling nagpakita ang mga customer sa ibang pagkakataon, at aling link ang may problema? Hanggang sa kinabukasan ay naunawaan niya kung bakit nangyari ito. Simple lang ang dahilan, hinarang ni Rooney ang balita. Alam ng lahat ang halaga ng isang santo, ngunit kahit na sino ito ay medyo makasarili. Ang espiritual na pagpapanday noong nakaraang hapon ay isang mas malapit na pagsubok sa kanyang mga kakayahan, ngunit ang dahilan kung bakit walang bumalik mamaya ay bumalik si Rooney at ang kanyang matalik na kaibigan upang ihanda ang lahat ng mga bagay na gusto nilang pekain. Bago kumalat ang katanyagan ni Tang Wulan, isang Santo Craftsman, sa Blood God Legion, kailangan nilang pekain ang lahat ng gusto nilang huwad. Kaya naman, nang bumalik si Rooney ng maaga kinaumagahan, nagdala siya ng kabuuang 5 babaeng opisyal, at ang bigat ng trabaho na dala nila ay naging sanhi ng pagkagulat ni Tang Wulan. Kabilang sa mga ito, ang trabaho ng 3 pangunahing babaeng opisyal ay ang gumawa ng isang buong set ng espiritual na forging battle armor metal. Dahil dito, nagpunta pa sila para humiram ng maraming merito kagabi, handang gamitin ito para bayaran si Tang Wulan. Ito ay walang alinlangan na malaking negosyo. Ipagpaumanhin mo, gusto mo ba ng purong espiritual na forging, o gusto mo bang magdagdag ng espiritual na forging metal pagkatapos ng smeltang alloy? Tanong ni Tang Wulan. Siya ay hindi isang dalubhasang panday na maaari lamang huwad sa pamamagitan ng espirito, ngunit isang Santo Master na panday. Ang pinagkaiba ng dalawa ay madali niyang makumplito ang pagtunaw ng iba't ibang metal, hindi lang soul forging. Para sa mga ordinaryong Battle Armor Master, ang kahulugan ng 2-character Battle Armor ay napakahusay para sa kanila, dahil ito ang tunay na simula ng Battle Armor, at ang isang magandang pundasyon ay walang alinlangan na isang shortcut para sa hinaharap na pagpapabuti. Bilang isang resulta, ilang mga babaeng opisyal ang lahat ay nagsabi na para sa pinakamahusay, pinili ng 2 ang pag-forging ng 2 metal, at ang isa sa mas maraming babaeng opisyal na may malakas na background sa regiment ay pinili pa ang pag-forging ng 3 metal. Kasabay ng mga kinakailangan para sa paggawa ng iba't ibang mga armas, tinanggap ni Tang Wulan ng higit sa 100,000 karapat-dapat na trabaho sa isang iglap. Ang oras na ito ay tiyak na maituturing na maraming pera, alam mo, ang lahat ng mga materyales ay ibinigay mismo ng mga babaeng opisyal na ito. Manual fees lang ang sinisingil niya. Gayunpaman, hanggang tanghali lang ang kanyang kasabikan. Ang 100,000 tagumpay, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay sapat na para sa kanya upang direktang may promote sa ranggo ng major. Ngunit sa tanghali, dumating ang mga tao mula sa Quartermaster Department sa kanyang forging studio, at nagpa siya ang mga general na hindi dapat gamitin ang mga non-combat merit para i-upgrade ang kanyang ranggo. Agad nitong binaygo si Tang Wulan. Ito ay malinaw na nakatutok sa aking sarili. Si Tang Wulan ay sobrang walang magawa.
Bagamat naiintindihan niya na ito ay dahil sa takot ang Legion na gumamit siya ng forging para mabilis na mapataas ang kanyang ranggo, labis pa rin siyang nanlulumo. Kaya gumawa si Tang Wulan ng desisyon, at naglagay siya ng sign sa labas ng pinto ng forging studio. Ang pag-forging ng mga gawain sa ibaba ng soul forging ay hindi tinatanggap. Bakit? Sa wakas ay dumating si Long Yuzo. Nang makita niya ang karatulang nakasabit sa labas ng pinto ng forging studio, hindi niya maiwasang magtanong kay Tang Wulan ng may pagtataka. Tahimik na iniabot ni Tang Wulan ang kanyang Blood God Ring, bago ako humiram ng kabuuang 12,000 merits mula sa iyo para buksan ang forging studio na ito. Babayaran ko muna kayo, at pagkatapos ay magkakaroon pa tayo ng kalahati ng natitirang kita. Ayokong kumuha ng masyadong maraming forging work. So, sorry. Pero kung may soul forging level task pa rin ang mga benepisyo. Sa pagtingin sa walang malasakit na ekspresyon ni Tang Wulan, labis na nagulat si Long Yuzo, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba't dinadala ka ni Sister Lu ni ng maraming trabaho ngayon? Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, oo. Mabuti iyon. Ngunit ipinaalam sa akin ng Quartermaster Department na ang lahat ng mga merito na natamumula sa pamemeki ay hindi maaaring isulong ang ranggo. Kung ganoon, ano ang silbi ng pagnanais ko ng gayong mga merito? Ginagamit ba ito bilang kapalit ng nyebe? Nagulat si Long Yuzo. Hindi pa niya alam ang tungkol dito, at laking gulat niya nang marinig niya iyon, paano nangyari ito? Sino ang narinig mo? May hindi pagkakaunawaan ba? Direktang ibinigay ni Tang Wulan ang order mula sa Quartermaster Department kay Long Yuzo, na natatakpan ng pulang badge ng command ng Legion. Nang makita ni Long Yuzo ang pangalan ng taong nagbigay ng utos, ang kanyang magandang mukha ay namutla. Agad niyang naunawaan na ito ang ginawa ng kanyang ama, at ito ay ganap na nauugnay sa kanyang sarili. Tatanungin ko sila. Pagkatapos noon, tumalikod si Long Yuzo at tumakbo palayo. Nang makita siyang nagmamadaling bumalik, palihim na bamantong hininga si Tang Wulan, ngunit naging matalim ang kanyang mga mata. Hindi ba niya magagamit ang forging para mapabuti ang kanyang ranggo? Buti na lang, tapos aasa ako sa laban para umunlad. Ang kanyang Blood God Ring ay direktang na-update ng Quartermaster ngayon, na hinahati ang kanyang mga merito sa militar sa dalawang bahagi, ang isa ay nakukuha sa pamamagitan ng forging, at ang isa ay nakukuha ng may kumpiyansa sa pamamagitan ng pagpatay sa abyssal na nilalang sa labanan. Ang dahilan kung bakit kinuha lamang niya ang gawaing pagpapanday sa itaas ng pagpapanday ng kaluluwa ay hindi isang pagkilos ng galit, ngunit maingat niyang pinag-isipan ito. Kung mapapabuti mo ang iyong ranggo sa militar sa pamamagitan ng mga merito ng pagpapanday, hindi mahalaga kung ikaw ay pagod, itong Tang Wulan ay walang pakialam. Hindi siya natatakot na mapagod. Ngunit kung hindi mapapabuti ng gayong mga gawa ang kanyang ranggo, hindi na siya maaaring mag-aksaya ng mas maraming oras sa panday. Kailangan niyang itaas ang kanyang ranggo sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niyang makatipid ng oras upang lumahok sa digmaan. Siyempre, ang pagpapanday na negosyo na kinuha ay kailangan pang gawin hanggat maaari. Gabi na nang bumalik si Long Yuzo, bumalik siya na may pulang mata, halatang umiyak na siya. Paumanhin, Wulan. Ako, nabigo akong kumbansihin sila. Medyo paos ang boses ni Long Yuzo. Katatapos lang ni Tang Wulan sa pagpapanday ng dalawang karakter na battle armor, at bahagyang napangiti nang marinig ang mga salitang, wala lang, kita mo, nakagawa na ako ng 100,000 tagumpay sa napakaikling panahon. May sunod-sunod na tayo, at marami ka ring mabibaylang magagandang bagay. At saka, ang soul forging lang talaga ang talagang napaka-cost-effective. Para sa akin, mapapabuti na lang ang pagsasanay ng soul forging. Mapapabuti na lang ang pagsasanay ng kaluluwa. Sayang hindi kayo magkakasundo dito, I will use this kind of fit to improve the rank but it's accumulate more fits and make you a top-level mecha. Itinaas ni Long Yuzo ang kanyang ulo, tiningnan ng malalim si Tang Wulan, tiningnan ang maaraw ng ngiti sa kanyang mukha, at kinagat ang ibabang labi. Sorry. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, ito ang desisyon mula sa itaas, kaya bakit ka nang hihinayang? Biglang natuwa ang boses ni Long Yuzo, pero kung hindi ko sinabi kay Dad ang tungkol dito, hindi ka man lang makikita kapag pinagbuti mo ang iyong mga merito, at least major ka na ngayon. Lumapit si Tang Wulan sa kanya, Sir, okay lang. Sa aking mga kakayahan, naniniwala akong malapit na akong maging major. Kung gusto mo akong tulungan, kung gayon, ayusin mo na ako ay pumasok sa bangin para lumaban sa lalong madaling panahon. Oo. Tumanggo si Long Yuzo, dapat ay umabot na sa aktwal na yugto ng labanan ng iyong espesyal na pagsasanay. Ang aming lihim na serbisyo ay may karapatang pumasok sa bangin. Ihahatid kita bukas. May mga merito ka rin. Halalan tayo bukas. Kagamitan. Mabuti. Kinaumagahan, pumunta si Long Yuzo sa dormitoryo ni Tang Wulan para hanapin siya. Nakita siya ni Tang Wulan bago pa man siya matapos magsanay gamit ang Purple Demon Eye. Napakainit ng puso ng babaeng ito. Sir. Nagmamadaling bumaba si Tang Wulan. Fair na, ihahatid na kita sa quarters. Tila bumagal si Long Yuzo, at ang natitirang bahagi ng gabi ay nagpa-refresh sa kanyang hitsura. Ang kagawaran ng Quartermaster ay responsable para sa lahat ng kagamitan. Nang sundan ni Tang Wulan si Long Yuzo dito, walang mga sundalo mula sa Blood God Legion maliban sa mga staff.
Bumili tayo ng kagamitan. Ipinakita ni Long Yuzo ang kanyang singsing ng Diyos ng dugo. Pakipili. Isang electronic touchscreen ang lumitaw sa harap ni Tang Wulan at Long Yuzo. Sinabi ni Long Yuzo, mayroong ilang kagamitan na dapat mong piliin, tulad ng Abyss Isolation Shield. Sa pamamagitan nito, malaya mong magagamit ang iyong martial soul nang hindi maaapektuhan ng pagkasira ng Abyss Plane. Kung hindi, oo. Imposibleng gumamit ng martial soul. Ito ay pangunahing kagamitan, kaya ito ay napakamura, at 100 merito lamang ang ginagastos para sa pagsasaliksik nito. Sa katunayan, ang Federation ay gumastos ng maraming pera. Habang nagsasalita, tinulungan niya si Tang Wulan na pumili ng item na katulad ng isang headband, na dapat ay ang Abyss Isolation Shield. Kung gayon kailangan mong pumili ng ilang kagamitan upang protektahan ang iyong sarili, tulad ng isang Space Rectifier. Ang bagay na ito ay maaaring agad na masira ang nakapalibot na espasyo pagkatapos na ito ay na-trigger. Kapag ikaw ay nakulong, napakahalaga na gamitin ito upang i-twist ang espasyo at lumikha ng mga pagkakataon para sa iyong sarili na makatakas. At ito, kakailanganin mo ring gamitin ito. Ito ay isang invisible na vest. Ang pagsusuot nito, ito ay maglalabas ng sariling alon sa pamamagitan ng kanyang sariling mga alon. Mga nilalang na hindi ma-detect ang iyong pag-iral sa pamamagitan ng mental power o aura, bagamat hindi ito ay talagang hindi nakikita, ngunit ito ay mahalaga para sa gawain ng aming lihim na serbisyo. Maaari ka ring bumili ng isa. Habang nagsasalita, nagkusa si Long Yuzo na tulungan si Tang Wulan na pumili ng mga piraso ng angkop na kagamitan. Halos lahat ng kagamitan dito ay nakatutok sa mga nilalang sa kailaliman. Sa pananaw ni Tang Wulan, ang pinakapraktikal ay dapat ang Invisible Vest at ang Abyss Isolation Shield. Ang dalawang bagay na ito ay maaaring matiyak na ang kanyang sariling lakas ay maaaring ibigay sa pinakadakilang lawak. Kailangan mo ba ng long-range attack weapon? Tanong ni Long Yuzo kay Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan, hindi ko ito kailangan sa ngayon. Siya nga pala, maaari ba akong gumamit ng mecha kapag nakikipaglaban sa mga nilalang sa kailaliman? Tumango si Long Yuzo, syempre pwede. Gayunpaman, kailangang kumonsumo ng maraming enerhiya ang mga mecha para itago ang kanilang hininga. Sa pangkalahatan, lahat ay magdadala ng mga mecha, ngunit hindi nila ito madaling gamitin. Isinaaktibo lamang ang mga ito kapag sila ay nasa panganib. Ginagamit upang makapasok o mabilis na lipulin ang kalaban. Naantig ang puso ni Tang Wulan, dahil naalala niya ang paraan ng pakikipaglaban ni Mr. Makino noon. Bagamat na-disqualify ni Makino ang kanyang sarili mula sa Advanced Super Daoluo dahil sa kanyang pananaliksik sa mga mecha, sinabi rin niya kay Tang Wulan na ang mga mecha ay hindi napakahalaga para sa modernong labanan. Maraming mga battle armor masters ang hindi pinansin ang puntong ito, iniisip na ang battle armor ay nasa itaas na ng mecha, at hindi na kailangan ng mecha. Gayunpaman, ang teorya ni Makino ay ang battle armor at mecha ay maaaring superimposed, at ang mecha ay tulad ng panlabas na layer ng battle armor. Kung sila ay pinagsama ng maayos sa isa't isa, ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan ng master ng kaluluwa ay maaaring mapabuti. Para sa ideyang ito, lubos na sumasang-ayon si Tang Wulan. Kung sa araw na iyon, ang Great Sky Daoluo ay maaaring magkaroon ng red level na mecha upang itugma ang kanyang 4-character battle armor, marahil ay makakaligtas siya sa wakas. Sa makatuwid, sa puso ni Tang Wulan, gusto niyang laging makahanap ng pagkakataon na lumikha ng isang makapangyarihang mecha para sa kanyang sarili. Ang dati niyang dilaw na mecha ay tiyak na hindi angkop para sa paggamit ngayon. Masyadong mahina ang mga nakakasakit at nagtatanggol na kakayahan ng yellow mecha. Para kay Tang Wulan, ang defensive power ng kanyang Golden Dragon Body at battle armor ay sapat na, kahit ang black level mechas ay mahirap pantayan. Sa ganitong sitwasyon, pinag-iisipan niya ngayon kung saang direksyon siya dapat pumunta kung gagawa siya ng mga mecha sa hinaharap. Sa mga tuntunin ng kagamitan, gusto ni Tang Wulan ang naunang tatlo. Ang mga natitira ay ilang minsanang gamit na mga gabay sa kaluluwa, tulad ng mga bombang may direksyon. Naturally, mas marami ang mas mahusay. Sa orihinal, ang kanyang konsepto ng Soul Guidance Device ay hindi masyadong malakas, ngunit dahil ang Shrek Academy ay nawasak ng God-killing fixed-mounted Soul Guidance Cannonball, pagkatapos ng paghihirap, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang Soul Beast ay extinct, ang mga sandata ng Human Soul Guiding ay talagang umabot sa medyo nakakatakot na antas. Ang lakas tao ay naubos, at ang patuloy na pagunlad ng mga armas ay maaari pang sirain ang planeta. Kung may sapat na malaking halaga ng God-killing grade fixed-mounted soul-guided artillery shells, naniniwala si Tang Wulan na hindi imposibleng pasabugan ang buong planeta. Nagpa siya ang Federation na gumawa lamang ng tatlong iyon, hindi lamang dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, kundi dahil din sa takot sa sarili. At sa pagkakataong ito, dalawang artillery na may patnubay sa Diyos sa antas ng pagpatay sa Diyos ang Samire sa Shrek City, at natatakot ako na ang takot na ito sa mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ay muling maa-upgrade. Ayon sa alam ni Tang Wulan, mas maraming siyentipiko at teknolohikal na puwersa ng Federation ang kasalukuyang ginagamit para sa pagsasaliksik sa sasakyang panghimpapawid. Kung gaano kalayo ang pagunlad nito, hindi siya malinaw. Bilhin mo lang ba ito? Sa katunayan, ang mga maliliit na mecha ay mahusay din.
Mayroon silang combat effectiveness ng purple mechas, at mayroon din silang maraming auxiliary function, tulad ng radar, na napakahusay. Pinaalalahanan ni Long Yuzo ang daan ng Tangwulan. Bagamat bumili si Tangwulan ng maraming disposable equipment, ang kabuuang halaga ay ilang libong merito lamang. Para sa kanya, na mayroon ng 10,000 mga merito, ito ay wala sa lahat. Tinanggap ni Long Yuzo ang kalahati ng kanyang mga merito ni Tangwulan, ngunit hindi niya nabawi ang kanyang puhunan, ni hindi niya sinalungat ang mga direktang high-end na gawain ni Tangwulan sa forging studio. Gawin muna natin ito, kung anong kagamitan ang kailangan, depende pa rin sa labanan para mag-adjust. Sabi ni Tangwulan kay Long Yuzo. Oo. Tumango si Long Yuzo, well, kumpara sa ibang tao, bilang isang recruit, maaari kang magkaroon ng napakaraming kagamitan, maaari itong ituring na mataas at mataas. At nariyan ako, paprotektahan kita. Pinuprotektahan mo ako. Napatingin si Tangwulan sa kanya nang may pagtataka. Bahagyang ngumiti si Long Yuzo at hindi nagpaliwanag, Tara na, simula ngayon, dadalhin kita sa aktwal na labanan, ngunit tandaan mo, pagkatapos maabot ang kalaliman, dapat ipag-utos ang lahat, kung hindi, haharapin ito ng batas militar. Sa huli, hindi niya sinasadya na bahagyang magbiro sa kanyang mukha. Agad na tumango si Tangwulan, yes, sir. Wala siyang alam sa sitwasyon sa bangin. Ang pakikinig sa karunungan ni Long Yuzo ay walang alinlangan ng pinakatamang paraan. Hindi bababa sa isang ito ang makapagbibigay sa kanya ng karanasang higit na kailangan niya ngayon. Oo, ito ay ang pamilyar sa eroplano sa kailaliman. Pagkatapos umalis sa quarters, pinangunahan ni Long Yuzo si Tangwulan diretso sa likuran ng Blood God Legion. Sa likod ng pinto ng Blood God Legion Camp, inihagis niya ang isang pares ng snowboard kay Tangwulan, gagamitin mo ba ito? Mapait na ngumiti si Tangwulan at sinabing, hindi masyadong maganda. Bahagyang ngumiti si Long Yuzo, sa kakayahan mong kontrolin ang iyong katawan, masanay ka lang. Sumunod ka sa akin. Paghiwalayin mo ang iyong mga paa at gumamit ng snowboard para bumagal. Habang nakikipag-usap, siya mismo ay naglagay ng isang pares ng mga snowboard at naunang dumausdas. Ito ay nasa mga bundok na nababalutan ng nyebe, kung saan may makapal na nyebe sa lahat ng dako, at ang mga snowboard ay talagang ang pinakamahusay na paraan ng transportasyon sa kapaligirang ito. Hindi talaga nasanay si Tangwulan. Mabilis na umusad ang snowboard kasama ang kanyang katawan. Ginamit ni Long Yuzo ang snowboard para matalinong kontrolin ang posisyon, ngunit si Tangwulan ay tila dumiretso na pababa. Gayunpaman, wala siyang naramdamang takot sa kanyang puso, may battle armor, hindi talaga maganda, lumipad lang. Ang piraso ng nyebe na ito ay napaka-flat, bagaman ito ay patuloy na bumibilis, ngunit hindi bababa sa walang mga hadlang. Pinagmasdan ni Tangwulan ang mga galaw ni Long Yuzo sa kanyang harapan, at sinubukan niyang alamin ito mismo. Bagamat nanginginig ang kanyang katawan at muntik na siyang matamba, pinatatag pa rin niya ang kanyang katawan sa bisa ng kanyang malakas na kontrol sa kanyang sariling mga kalamnan. For more videos, please like, share and subscribe.